The Boss Husband. Credit to the author. 558 hanggang 63. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Sa pagtingin sa walang kibo na si Justin, nakaramdam si Parley ng hindi maipaliwanag na sakit. Pagkatapos ng maraming pagsisiyasat at personal na obserbasyon, naramdaman niya mas naunawaan niya ang pagkakakilanlan at background ni Justin. Bagamat ayaw niyang aminin, naisip niyang hindi na niya makikita ang kanyang panganay sa buong buhay na ito, ngunit ngayon ay tila mas kinikilalang figure ang kanyang anak kaysa sa kanya. Kaya't kung gusto ng Gibson clan na panatilihin ang kanilang posisyon bilang isa sa 4 na dakilang clan 100 taon pagkatapos ni Gavin, si Justin ay maaaring ang tanging taong may kakayahang gawin ito. Lalo na dahil si Parley ay natalo sa pangkalahatang halalan, at ang kanyang ama na si Gavin ay nag-lecture sa kanya tungkol kay Justin ng higit sa 1 beses. Gaano man kagago si Parley, naunawaan niya na si Justin ay may malaking kahalagahan sa Gibson clan. Siyempre, naramdaman din ni Parley na kung hindi dahil sa biglaang pagpapakita ni Justin na naging dahilan upang malaman ng marami ang tungkol sa kanyang kaiyahiyang nakaraan, baka hindi siya natalo sa halalan noong una. Sa makatuwid, ayaw hayaan ni Parley na lumala ang kanyang relasyon kay Justin, ngunit hindi pa rin niya magawang makipag-usap kay Justin. Nang hinanap niya si Rebecca, hinarang siya ni Justin, isang halimbawa ng isang kabalintunaan. Ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay at lakas sa pag-iisip tungkol sa kung paano gagawing maluwalhati ang angkan ng Gibson, kaya nang isaalang-alang niya ang kanyang posisyon bilang ama ni Justin, ang halaga at mga benepisyo ni Justin pa rin ang prioridad. Gayunpaman, hindi niya kailanman naisip kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang sariling anak bilang ama, lalo na kung paano mabawi ang pagmamahal sa ama na kulang kay Justin. Si Parley mismo ay walang nakitang mali sa kanyang nakaraang desisyon na ilagay si Justin sa isang orphanage. Para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon ng angkan ng Gibson, gumawa siya ng isang mahirap na desisyon sa isang mahirap na oras, na nag-iisip ng mas malawak na interes na higit sa kanyang sarili. Sakto lang dahil naiisip lang niya kung paano isulong ang sarili niyang posisyon, kaya hindi maintindihan ni Parley kung bakit siya iiwan ng asawang mahal na mahal niya. Dapat sabihin na ito ang kalungkutan ng nakababatang henerasyon ng mataas na antas ng militar na ito. Saan ka pupunta? Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa isipan ni Parley, hinaranggan niya ang daan ni Justin at malamig na nagtanong. Napakunot ang noo ni Justin habang pinipigilan ang kanyang mga hakbang. Sinabi niya nang walang pakialam, tumayo ka. Nasabihan ako ng pangkalahatang sitwasyon mula sa iyong tiyahin. Binigyan siya ni Parley ng matalim na titig. Gusto mong pumatay ng isang tao nang napakabagsik sa anak ng isang negosyante. Hindi mo ba naiintindihan na ang mga taong masasaktan mo ay hindi basta-basta gagawin ito? Alam mo ba na nasa likuran nila ang isa sa 4 na dakilang angkan, ang angkan ng Lee? Hindi interesado si Justin sa kalokohan ng lalaking ito. Sa una, isa sa alang-alang niya ang paghahanda ng ilang backup na mga plano upang mapagan ang posibleng pag-atake ng Lee clan, ngunit ang malamig at medyo nagbabantang tono ni Parley ay naging sanhi ng iskarlate sa kanyang mga mata. Mas gusto mo akong pigilan, mas gusto kong pumatay. Mabuti na lang at dumating ka. Nailigtas ako nito mula sa paghinto ng kotse. At saka, ang plaka ng lisensya ng militar ay na-clear para sa mabilis na pagtugis. Sinulyapan ni Justin ang jeep sa likod ng sundalo at diretsong tinungo ito. Hindi inisip ni Parley na hindi man lang sisigat si Justin, gugustuhin pang agawin ang sasakyan para habulin ang kanyang target. Agad na nagalit si Parley, nagdilim ang kanyang mukha. Ingrate. How dare you? Gusto mong magkaaway ang Gibson clan sa Lee clan dahil lang sayo. Biglang lumingon si Justin, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na distansya at layunin ng pagpatay. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo hanggat maaari, wala akong anumang kaugnayan sa iyo. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, pipalayan ko ang isang braso mo. Kung magsabi ka ng 2 salita, pareho kong pipalayan. 3 salita, babaliin ko ang leeg mo.
Sa kabila ng nasaksihan niya ang madugong mga labanan sa mga frontline ng mga larangan ng digmaan, si Parley ay hindi pa nakakita ng isang tao na tumingin sa kanya ng ganito kabangges, masasamang ekspresyon. Para siyang nasa isang bangkay na disyerto sa ilalim ng kulay abo na kalangitan, hindi makahanap ng anumang palatandaan ng buhay, at ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya alam na kung hindi siya ang ama ng kapanganakan ni Justin, at nasangkot sa napakaraming tao sa tabi ni Justin, ang sinabi niya ngayon ay nagbigay sa kanya ng sentensya ng kamatayan kung saan siya nakatayo. Gayunpaman, lumilitaw na ang babala ni Justin ay may epekto. Si Parley ay nakatayo sa kinaroroonan niya na may puting mukha at hindi umimik ng kalahating salita. Ang ilang mga sundalo ay nag-aapoy sa galit noong una. Masyadong mayabang ang binatang ito. Kailangan nilang tulungan ang kanilang senior na turuan siya ng leksyon. Sino ang nakakaalam na sa sandaling dama po ang tingin ni Justin sa kanila, nang hina ang kanilang mga kamay, at wala silang lakas para iangat ang kanilang mga baril, lalo na't hindi na naharang si Justin. Habang naglalakad si Justin, automatiko silang humiwalay sa kanya, hinayaan si Justin na mahanap at saka sumakay ng jeep. Walang magawa silang pinagmamasdan habang umaandar ang jeep at umaandar ng walang pakialam sa kanila. Sa Central City, ang patio ng distrito ng militar kung saan naroon ang angkan ng Gibson. Sa malawak na hardin sa likod bahay, may mga alpombra ng berdeng damo na banordahan ng napakaraming bulaklak, malinaw na inaalagaan ito araw-araw. Si Gavin, nakasuot ng kulay abo, makalumang damit at capri pants, ay nakaupo sa isang rattan chair, hawak ang pang-umagang pahayagan sa kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng isang pares ng presbyopic glasses, at maingat na nagbabasa ng balita ng iba't ibang lugar. Sa tabi ng matanda ay isang puting porselana na tasa, na may mahinang halimuyak at puting singaw, ito ay bagong timplong tsaa. Napakatahimik ng buong looban. Bagamat ang mabait na anyo ng matanda ay nakakapagpakalma, alam ng mga nasa tirahan ni Gibson na kapag si Gavin ay tahimik na nagbabasa, walang sinuman ang makakaistorbo sa kanya, maliban sa isang tao. Nakasuot ng simpleng damit at kulubot na mukha, lumabas ang matandang babae na si Sonny Ang mula sa pagitan ng haligi ng veranda, bitbit ang isang plato ng sariwang green bean cake, at dahan-daang inilagay ito sa mesa sa tabi ni Gavin. Ibinaba ni Gavin ang papel at binigyan siya ng matamis na ngiti. Baka pagod ka, maupo ka muna. Hindi kita nakaka-chat nitong mga araw na ito. Ayaw bang basahin ni Master ang papel? Matamis na ngumiti si Sonny Ang, at ang kulubot ay lumalabas sa kanyang mukha. Mahigit sa kalahati ng papel na ito ay puno ng fake news. Basahin ko man o hindi, ay isang paraan lamang para magpalipas ng oras. Inilagay ni Gavin ang papel sa isang tabi, at nagtanong, huhulaan mo ako sa nangyayari sa mga araw na ito. Ang isang matandang tulad ko ay hindi gaanong nakakalabas, hindi ako maaaring maging poloka sa isang balon. Tumango si Sonny Ang, at umupo sa kabilang upuan ng rattan. Sa looban na ito, siya lamang ang may karapatang maging kapantay ni Gavin. Walang masyadong nangyayari sa Central City sa mga araw na ito. Nang matapos ang halalan at lumakas ang angkan ng yan, si Quintes, bilang isang taong may katalinuhan, ay namahaji ng mga benepisyong dapat makuha ng bawat partido. Kaya lang, si Gilmore ay naglilingkod sa panibagong termino bilang premier, ang Nigel Angkan ay patuloy na pinapanatili ang kanilang pampulitikang hawak. Sa kabilang banda, narinig ko na ang panganay at si Nigel ay nagkaproblema sa bahay ni Nigel. Alam ng isa kung bakit. May mga alingaw-ngaw mula sa labas ng mundo na siya ay may sakit, ngunit hindi ko masyadong inisip. Ang angkan ng Nigel ay masasabing sumikat sa henerasyon ni Gilmore. Nakilala ko si Gareth Nigel ilang taon na ang nakalipas. Ang nakababatang henerasyon ay hindi sapat ang malawak na pag-iisip. Mahirap para sa kanila na maging napakahusay. Kung bumagsak si Gilmore balang araw, walang sinuman mula sa angkan ng Nigel ang maaaring pumalit sa kanilang pangalan. Angkan, masayang sabi ni Gavin. Hindi na nagkomento si Sonny Ang tungkol doon, at nagpatuloy habang nakangiti. Sa pagsasalita tungkol sa nakababatang henerasyon, ang pangalawang anak na lalaki ng angkan ng Yan, si Baron Yan, ay nasugatan niyang Master Justin dahil sa isang maliit na bagay. Bagamat gumaling na siya ngayon, ang sabi-sabi ay gumagawa siya ng mga paraan upang makitungo kay Young Master Justin.
Kaya lang pinigilan ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, Gibson Buen, ang bagay na iyon. Kung pag-uusapan, siya ay isang pinuno, hindi lang siya ang may kakayahan sa pag-unlad, si Brayden lang ang may kakayahan. Brayden or Buen lang ang may kakayahan. Ang mga diskarte ay masinsinan at tumpak dahil kilala niya ang kanyang sarili pati na rin ang kanyang mga kalaban. Gayunpaman, si Quintesian ay isang mabuting apo, kaya lang kung hindi niya aakayin ang angkan ng yan sa isang maluwalhating rurok, tiyak na babagsak ito ng husto, talagang depende ito sa kanilang swerte. Sa totoo lang mas gusto ko ang Duncan Lee na iyon, sayang naman na siya ay isang malakas na tao, at kulang sa kakayahang umangkop. Siya ay mamumuno ngunit walang limitasyon. Ang matandang Zoro na si Machine ay maaaring magpalaki ng mga apo na may ganitong mga pagkakaiba. Si Gavin ay nagbigay ng isang pahiwatig ng isang ngiti, pagkatapos ay inilipat ang paksa. Ang batang iyon na si Justin ay hindi mapakali. Nang lipulin niya ang Zheng clan, ang babae mula sa Collins clan ay nabagabag bilang isang resulta. At marahil ngayon ay kailangan din niyang tiisin ang Yan clan. Medyo mapait na ngiti ang ibinigay ni Sony Ang. Hindi naman sinasadya ni Young Master ang gulo. Ang pangunahing dahilan nito ay ang problemang dala ng mga babae sa tabi niya. Sa bagay na ito, iba talaga siya kay Master at Master Parley. Isang malawak na ngiti ang ibinigay ni Gavin. Natural alam niya ang ibig niyang sabihin. Ang mga tao ng angkan ng Gibson, gaano man sila kumilos, ay madaling mahalin, maging ito man ay ang kanyang sarili, o Parley, o ang kanyang apo na si Lester. Ay dadaan nila ang lahat ng kanilang pagmamahal sa isang babae at isang babae lamang. Tanging ang panganay na apo na ito na inabandona mula pagkabata ay mayroong isang string ng mga kabaihan, bawat isa ay isang natatanging kagandahan. Marahil ay alam ng langit na ang angkan ng Gibson ay may napakalungkot na bilang at lumikha ng gayong abnormalidad. Gaya ng nakita ni Gavin, ang pagkakaroon ng maraming babae ay maaaring makaapekto sa tradisyon ng kanilang pamilya, ngunit ang panahon ngayon ay malayo sa panahon ng kanyang mga taon. Noong mga panahong iyon, kahit na ang pagbubuntis bago ang kasal ay itinuturing na isang immoral, kaiyahiyang gawa. Sa mundo ngayon, ang karamihan sa mga kasal ay nakasalalay sa kung ang babae ay maaaring mabuntis, at ang mga buntis na kasal ay isang pangkaraniwang tanawin. Bilang nangungunang anak ng isang prestihiyosong pamilya, iisipin ng mga tao na nagpapanggap kang mabait kung mayroon ka lang isang babae sa iyong buhay. Sa kabaligtaran, kung pinananatili mo ang maraming kababaihan, iisipin nila na ito ay napaka-normal. Sa makatuwid, bagamat naramdaman ni Gavin na ang apo na ito na si Justin ay medyo sumusobra na, hindi siya tutol dito. Guro, mayroon akong isang bagay na hindi ako sigurado kung tama bang sabihin sa iyo, nagdududang sabi ni Sony Ang. Ikinaway ni Gavin ang kanyang kamay. Sa pagitan natin, ano ang hindi masasabi? Master, kahit na siyang Master Justin ay medyo malapit kay Madam sa mga araw na ito, hindi niya kinikilala ang relasyon ni na Commander at Master Lester. Sa ganitong mga sitwasyon, gusto mo ba talagang hayaan siyang Master Justin na pumalit bilang pinuno ng sambahayan? Tanong ni Sony Ang. Kinuha ni Gavin ang porcelain cup at humigop, inilagay ito bago bumantong hininga. It would be most ideal if he willing to. Kung hindi siya, I can settle for second best at hayaan si Parley na magtagumpay sa akin, bagamat sobra siyang nahuhumaling sa mga bagay-bagay. Ang tanging bagay na dapat sisihin ay kung gaano kalaki ang utang ng Gibson clan sa kanya, pasensya na kung hindi siya handang bumalik. Ngunit mayroon akong hindi maipaliwanag na pakiramdam na babalik ang batang ito balang araw. Ang ekspresyon sa singkit na mga mata ni Sony Ang ay nagbago ng mali. Sa wakas ay nagbigay siya ng mahinang buntong hininga. I will try my best para matupad ang wish mo. Napailing si Gavin at mahinang nagsabi, Sony Ang, madalas mong sinasabi na ang lahat ng nabubuhay na bagay sa mundong ito ay may natural na kaayusan, at hindi tayo dapat mag-demand. Hindi rin ako umaasa sa mga bagay na kasiya siya. Kung minsan ang pagsabay sa daloy ay maaaring ang tamang gawin. At saka, malusog pa rin ang aking mga buto, kaya hindi ako nagmamadali sa ngayon.
Sa sandaling iyon, mula sa isang kalapit na daanan, isang katulong ang tumakbo ng may kaba na may hawak na wireless na telepono, na magalang na nagsabi, "Guro, biglang tumawag si Madam, iginiit na sagutin mo." Naguguluhan si Gavin kung bakit sasagasaan ang kanyang alipin ng walang pagsasaalang-alang sa kagandahang asal. Sa sandaling narinig niya na iyon ay ang kanyang sariling anak na babae, naunawaan niya. Ang Jenna na ito ay hindi talaga nakaligtas sa kanya ng anumang problema. Akala niya ay matatahimik na siya kapag ikinasal na siya sa Stonegate, ngunit sa loob ng 20 higit na taon na ito ay tumatawag pa rin siya tuwing ilang araw. Kung hindi ang pagdila sa kanyang bote, kadalasan ay nagpapahiwatig ito ng tulong. Ito ay dahil ito ay ang kanyang anak na babae na siya indulged sa kanya medyo. Kung si Parley ang mag-aasal ng ganito, siya ay walang awa na year-oka ni Gavin. Kinuha ang telepono, hindi masyadong masaya si Gavin. "Girl, ano ang hihilingin mo ngayon? Hindi mo ba may iligtas ang iyong matanda sa ilang problema?" Sa telepono si Jenna ay nagpapanik. "Tatay. Sa pagkakataong ito ay wala ako dito dahil may problema ako, ito ang iyong mahal na apo, ang batang si Justin, na nababaliw." Justin. Naramdaman ni Gavin na biglang nanikip ang kanyang mga ugat. Nakikinig sa tono ng babae, alam niyang masama ang nangyari, ngunit mahinahon pa rin niyang sinabi, "Sabihin mo sa akin ng detalyado, nakikinig ako." Makalipas ang 1 minuto, ibinaba ni Gavin ang telepono at ipinasa ito sa isang utusan, pinayagan siyang umalis. Bagamat hindi siya malapit sa telepono, tila narinig ni Sony ang lahat ng malinaw, hindi alam kung iiyak o tatawa. "Guro, sinasabi lang namin kung paano palaging nagkakaproblema si Young Master Justin dahil sa mga babae, sa katunayan, sinusubok mo kung ano ang sinasabi mo." Saglit na bumulong si Gavin sa kanyang sarili, umiiling habang sinasabi ang mababang loob, iniisip ng batang ito na hindi siya matatalo dahil lang sa ginawa niyang pagpatay sa Europe at natalo niya ang 2 nilalang na may balahibo. Si Martian ay magsasanggalang hindi lamang sa kanyang pangalan, kundi pati na rin sa kanyang apo. Iyan ang paborito ng pinakamamahal na anak na babae ni Martian, bakit niya babalikan? Walang oras na mawawala. Matagal nang alam ni Martian ang pagkakakilanlan ni Young Master Justin, at kilala rin niya ang isa sa iilang miyembro ng Hongmeng, hindi siya mag-aaksaya ng oras. Sa kanyang pamamaraan, kung talagang papatayin ang kanyang apo, sinasadya niyang pasabugan ang bagay na ito anuman ang katotohanan sa bagay na ito. Ang impormasyon sa Security Bureau ay sapat na upang magdulot ng kamangha-manghang mga alon sa iba pang mga kamag-anak ni Justin, kung saan ang mga young unit ng Justin o kalabanan ng angka ng Gibson kung ano man ito, sapat na ito upang magdulot ng kaguluhan sa buong Zeneca. Kung ganoon nga ang kaso, maaaring mapilitan ang Hongmeng Messenger na harapin si Young Master Justin. Kung tutuusin, ang likla ng susi sa pagpapanatili ng balanse ng Bureau. Pinakamainam na maglakbay ako sa Stonegate. Tumayo si Sony Ang, the Hongmeng Messenger. Binigyan ni Gavin ang matandang babae ng isang komplikadong titig. "Kung nakikita ka nila, ano ang gagawin natin?" Nakangiting ibinaba ni Sony ang ulo. Maaaring magtago ang isang tao sa ilang sandali, ngunit hindi magpakailanman. Sinasakop na ni Young Master Justin ang banal na posisyon ng mga taong iyon. Ang kanyang pagkakakilanlan lamang ay bawal sa kanila, na nagbibigay ng dahilan para kumilos sila. Kung hindi dahil sa pagiging mahigpit na kalaban ni Young Master Justin dahil sa paglinang niya ng Endless Resolve Restoration Scripture noong panahong iyon, ang walang katapusang Hongmeng na hadlang ay humubog sa akin na nakabatay sa mensahero noon, ang dating hadlang na Hongmeng ay humubog sa akin, ang walang katapusang Hongmeng na nakabatay sa akin ay humubog sa akin. Ginawa niyang mag-isa. Kung talagang nagkaroon ng kaguluhan sa politika sa Zeneca dahil sa kanya. Kung hihintayin natin ang Hongmeng Messenger na kumilos, maaaring huli na para iligtas si Young Master Justin. Pero ikaw. May gustong sabihin pa si Gavin, ngunit pinigilan ni Sony Ang. "Guro, hindi na kailangan pang sabihin. Kung maghihintay tayo, baka huli na para iligtas ako." "Sige." Sa sandaling magsalita, agad na nawala si Sony Ang sa looban ng walang bakas ng anino na naiwan, na para bang hindi siya nagpakita.
Kung nakita ni Justin ang eksenang ito, tiyak na mamumutla siya sa takot, hindi ba ang mahiwagang kakayahan na ito ay katulad ng nakita niya sa Hongmeng Messenger, Icarus Slade, na ginamit sa tabing dagat. Ang pinagkaiba lang ay natakpan ni Icarus ang isang maikling distansya sa isang iglap, samantalang ang Sony-ang na ito ay nawala sa nakakaalam kung saan nang hindi nag-iiwan ng kahit katiting na bakas ng kanyang pag-iral. Si Gavin ay hindi masyadong nagulat, at ibinaling lamang ang kanyang ulo upang tingnan ang makulimlim na katimugang kalangitan. Mabagal na buntong hininga, tumingin siya sa malayo na para bang may ginuginita at pinagsisisihan niya. 559. Sa highway patungo sa airport, isang jeep ng militar na may binagong makina ang pumarada sa napakabilis na bilis na halos 200 kilometro bawat oras, na dumaan sa ibang mga sasakyan na parang kidlat ng madilim na berdeng kidlat. Halos lahat ng sasakyan ay natatakot na gumawa ng paraan, lalo na dahil ito ay kotse na pag-aari ng militar. Walang sino man ang mababayaran sa anumang pagkalugi sakaling matamaan sila. Nakatitig si Justin sa harapan ng walang ekspresyon. Para sa kanya, ang pag-anod ng kotse ay hindi pambihirang kasanayan. Instinctively controlling the car, as if it was a part of his body, hindi na niya kailangang mag-isip ng kahit ano para gumuhit ng perpektong arko kapag nagmamaneho. Sa katunayan, ang gawain ng pagtanggal kay Melvin ay maaaring ipasa sa Sea Eagles o Roslyn mula sa Red Thorn Society. Lahat sila ay mapipigilan siya ng mas mabilis kaysa kay Justin. Ang pagtanggal kay Melvin na kulang sa tiwala ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, pinili ni Justin na kumilos mismo. Sinadya ni Melvin na hawakan ang kanyang babae bilang karagdagan sa pagpapaaresto sa kanya. Nadama ni Justin na may sapat na dahilan upang harapin ang problema ng personal, batay lamang sa 2 puntong ito. Higit pa rito, batid na si Melvin ay may kakaibang background, hindi binalak ni Justin na hayaan ang sinuman sa paligid niya na madamay. Siya lamang ang mananagot sa dahilan ng kanyang mga aksyon. Ang bilis ng jeep ay nakakabighani sa ibang mga driver. Kahit na sa huling kanto papalapit sa paliparan, ang kotse ay hindi bumagal kahit kaunti, nagmamadaling pasulong sa pagkahumaling sa pinakamataas nitong bilis na 200 kilometro bawat oras. Akala ng ilan sa mga driver ay isang baliw ang nagmaneho ng jeep. Sa katunayan, hindi ba niya nililigawan ang sarili niyang kamatayan sa ganitong paraan? Tili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang mabilis na nakarating sa kanto ang jeep, napakalaki ng friction sa pagitan ng mga gulong ng sasakyan at lupa na nagdulot ng parang hiyawan na umalangaw-ngaw sa buong airport. Habang umusbong ang mga sparks, ang antas ng pagliko ng sasakyan ay sapat lang para makadaan ito sa pagliko ng hindi tumataob. Anong kahangahangang mga kasanayan sa pagmamaneho? Tandang pananong. Sigaw ng mga driver sa puso nila. Talagang kahanga-hanga ang militar ng Zenica. Kung malaman ni Justin kung ano ang nasa isip ng mga taong iyon, tiyak na hindi siya magiging masaya. Hindi niya inaasahan na napalakas niya ang katanyagan ng hukbo ni Parley. Wala pang 3 kilometro ang layo niya sa departure hall ng Stonegate International Airport. Ayon sa ulat mula sa Sea Eagles, nararapat lamang na dumating si Melvin sa paliparan. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa mga sulok ng labi ni Justin. Ang kailangan lang gawin ng kapwa para mamatay ay itapak lang ang paa sa paliparan. At least hindi na niya kailangang dumaan sa security check. Si Justin ay hindi masyadong hanggal na ihayag ang kanyang sarili bilang ang mamamatay tao. Ang pag-channel ng true chi upang masira ang puso ng isang ordinaryong tao mula sa malayo ay maaaring gawin ng madali. Sa karamihan, hahayaan niya si Melvin na tumingin sa kanya, para maiwasan si Melvin na walang mapaghiganti matapos maging multo. Gayunpaman, tulad ng naramdaman ni Justin na ang wakas ay itinakda na, ang kanyang isip ay biglang naalerto. Sino nandyan? Kahit na sa bilis ng reaksyon ni Justin, huli pa rin siya ng 1 segundo. Sa sandaling naramdaman ni Justin ang isang kakilakilabot na presensya, nawala ang jeep sa highway. Sa minivan kanina sa likod ng jeep, nagtinginan ang isang matandang mag-asawa, nalilito. Kuya, may sasakyan sa harap natin kanina, di ba? Malabong tanong ng matandang babae. Kumunat ang noo ng matanda. Sa palagay ko nakita ko rin ito. Maaaring natuloy ito. Maaaring masyadong mabilis para makita natin. Habang medyo nag-aalinlangan ang matandang babae, hindi niya ito ininde ng matagal.
Sa kabilang banda, nagdilim ang ekspresyon ni Justin sa loob ng jeep. Ang sasakyan ay himalang inilipat sa isang desyerto na lupain sa ibaba ng highway, ilang sandali lang ang nakalipas. Isa itong bakanteng lupain hindi masyadong malayo sa airport. Humigit kumulang 1 kilometro ang layo ng Stonegate International Airport. Sa panahong ito, sa pagitan ng tagsibol at tag-araw, ang lupain ay puno ng mga damong sumasayaw sa hangin. Kung titingnan mula sa itaas, paulit-ulit na nagpapalit-palit ang field sa pagitan ng light green at dark green, tulad ng tides. Bilang resulta, ang madilim na berdeng jeep ay pinayagang mag-camouflage sa isang lugar na tulad nito, na parang naging isa ito sa field. Kung hindi dahil sa init na nagmumula sa makina, akulay na doon na nakaparada ang sasakyan. Ang ekspresyon ni Justin sa simula ay nagpakita ng pag-iingat, sa pagkamangha, galit, at sa sandaling ito, pagkalito. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay namulat muli si Justin. Napagtanto niya na ang makina ng jeep ay pinawi ng isang walang hugis ngunit napakalaking puwersa na nagbabawal sa paggalaw nito. Sa paghusga sa kanyang kasalukuyang lokasyon at sa kalapit na paliparan, natitiyak ni Justin na ang sasakyan ay naiteleport mula sa kinaroroonan niya patungo sa kinaroroonan niya. Batay sa bilis ng pagpapatupad, agad na naisip ni Justin ang space folding na natamo lamang ng mga Diyos pagkatapos ng pag-unsiling. Gayunpaman, walang nikatiting na pagbabago sa nakapalibot na espasyo. Paano ito posible? Anong enerhiya ang ginamit upang magawa ang isang nakakatakot na hakbang nang hindi umaasa sa mga batas sa kalawakan? Tandang pananong. Isip ni Justin. Hindi magiging problema para kay Justin na iangat ang jeep at tumakbo sa highway bago ihagis ang kotse pababa. Gayunpaman, imposibleng makamit niya ang nangyari kanina nang hindi binubuksan. At saka, kahit mag-unsil siya, baka hindi niya ito magawa ng kasing bilis. Young Master Justin. Isang malumanay na boses ang umalangaw-ngaw mula sa likod ng sasakyan. Marahas na lumingon si Justin upang tumingin sa labas ng bintana ng kotse. Hindi niya lang ba napansin na may tao sa likod niya? Ang matandang babae na si Sony ang nakasuot ng simpleng lumang damit, magiliw na nakatingin kay Justin habang nakangiti. Ang uri ng pagmamahal na ipinakita ay para siyang nakatingin sa sarili niyang apo. Nagawa ni Justin na makilala kaagad ang babae nang mag-iwan ito ng malalim na impresyon sa kanya. Siya ang babae sa tabi ni Gavin. Gayunpaman, sa tuwing nakikita niya ang matandang babae na ito, dahil sa ordinaryong hitsura nito, hindi siya pinapansin ni Justin. Ngayong naisip ni Justin kung paanong isang taong ito lang ang kasama ni Gavin sa tuwing siya ay nasa labas, kapag siya ay isang mahalagang tao sa bansa, dapat ay nahulaan ni Justin na hindi siya ordinaryong attendant. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganitong kakilakilabot na lakas. Sino ka lang? Hindi na naabala si Justin kay Melvin, at dumiretso sa punto. Nahirapan siyang paniwalaan na ang pagkabansot kanina ay hinayla ng matandang babae na hindi niya pinansin ang mga sandaling ito. Bakit may ganito sa paligid ni Gavin? Miyembro kaya siya ng Hongmeng? Ang likod ni Justin ay basang-basa sa pawis. Hindi siya natatakot, ngunit dahil sa biglaang pangyayari, nawalan siya ng kontrol sa kanyang mental state. Para kay Justin na palaging may kontrol sa mga bagay, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang kakaiba. Ang isang ito ay pinangalan ng Sony Ang Yan, isang lingkod na eksklusibong naglilingkod kay Master sa angkan ng Gibson. Kung hindi tututol si Young Master Justin, maaari mo akong tawaging Lola Yan, nakangiting sabi ni Sony Ang. Sony Ang. Tandang pananong. Hindi pa narinig ni Justin ang pangalang ito, ngunit talagang may katuturan ito. Sa mga elite sa mundo, siya ang pinakawalang alam sa mga mula sa Zenica. Ang Hongmeng messenger na si Icarus Slade noon ay lubos na nakakabigla sa kanya, at ito ay para kay Sony Ang ngayon. Si Justin ay nanatiling walang talo sa loob ng napakaraming taon sa ibang bansa, ngunit sa pagbabalik sa bansang ito, 2 tao na hindi niya maintindihan ay lumitaw sa loob lamang ng 1 taon. Bakit mo ako pinipigilan? Pinaponte ka ba ni Gavin dito? Kumunat ang noo ni Justin. Napagtanto niya na ang pagpatay kay Melvin gabi ay hindi na isang opsyon para sa kanya. Hindi kinumpirma ni Sony ang kanyang tanong at hindi rin siya tumanggi. Dapat tawagin niyang Master Justin si Master na Lolo, sa halip.
Siyempre, lubos na naiintindihan ng isang ito kung tatanggihan mo ito. Tungkol sa kung bakit ako naparito, naniniwala akong lubos na alam niyang Master Justin ang dahilan. Bakit kailangan mo pang magtanong? Pagbaba ng sasakyan, tumayo si Justin sa harap ni Sonny Ang. Napakamot siya sa ulo, sinabi niya, nakakagulat na kumpleto ang impormasyon mo. Kakabalik ko lang sa bansa ilang oras na ang nakalipas, pero nasa Stonegate ka na para pigilan ako. Nandito rin ba ang matandang iyon? Nakangiting umiling si Sonny Ang. Nakatanggap ng tawag si Master mula kay Madam Jenna kanina, kaya agad itong sumugod. Nasa Central City pa rin si Master. Ano? Dapat itong banggitin na si Justin ay hindi kailanman natigilan sa paghalili sa posisyon ni Pluto. Siya sa karamihan ay nakakaramdam ng kaunting kaba. Gayunpaman, ang mga salita ni Sonny Ang ay lubos na nabigla sa kanya. Ang Central City ay nasa hilaga at ang Stonegate sa timog, hindi bababa sa 1,000 kilometro ang agwat nila. Kahit na tinawagan si Jenna nang maganap ang insidente, walang paraan na nakabiyahe siya dito ng maayos sakay ng eroplano. Sa madaling salita, hindi nagmamadali si Sonny Ang dito sa pamamagitan ng anumang kilala sa transportasyon. Isang nakakatakot na kaisipan ang lumitaw sa isip ni Justin. Posible bang ang mabait na matandang babae sa kanyang harapan ay gumamit ng parehong pamamaraan tulad ng paglipat ng jeep, tulad ng pagmamanipula ng espasyo, na bumiyahe mula Central City patungong Stonegate sa loob ng ilang minuto? Kumpiyansa si Justin na makakagalaw siya ng 1,000 kilometro sa pamamagitan ng mga batas sa kalawakan kung nabuksan niya ang selyo. Kung gusto niyang mas mabilis, kahit na may kakayahan siya, hindi kakayanin ng kanyang katawan ang presyon. Gayunpaman, naalala ni Justin na si Icarus Slade mula sa Hongmeng kanina ay tila gumamit ng katulad na pamamaraan upang lumipat sa kalawakan, isa na hindi maintindihan ni Justin. Posible bang may kaugnayan ang babaeng ito kay Hongmeng? Saan siya nanggaling? 506 na po. Naunawaan ni Sonny ang pagkamangha ni Justin sa kanyang ginawa, habang nakangiti ito at sinabing, "Young Master Justin, pakinggan mo ang matandang babae na ito. Naniniwala ako na nakilala ni Young Master Justin ang isang Hongmeng messenger, kung si Young Master Justin ay walang pakundangan na magpatuloy sa panliligalig kay Melvin, walang alinlangan na ito ay isang gawa ng pag-udyok sa sarili." Alam ni Justin noon, na ang matatandang nauna sa kanya ay hindi basta-basta babae, at mahigpit niyang sinabi, "Alam ko na ang brat ay may ilang impluensya at suporta mula sa kanyang lolo mula sa kanyang ina, ngunit ang outreach ba ng Lee clan ay umaabot hanggang sa pag-utos sa mga tauhan ni Hongmeng." Napabuntong hininga si Sonny Ang habang umiiling sa kanyang ulo sa dismaya, walang makakapag-utos kay Hongmeng kahit ang angkan ng Lee. Ngunit alamin mo ito, Young Master Justin, na kapag nanatili lang ang 4 na pangunahing angkan sa kani-kanilang mga kurso, magiging matatag ang katatagan ng Zenica at ang hukbo nito. Sa ilalim ng gayong mesla na balanse, walang sino man ang tatanggap ng pagpatay sa isang direktang kasamahan ng alinman sa 4 na pangunahing mga anak na babae. At tiyak na hindi ka mag-anak ng alinman sa 4 na mga negosyo. Kahit na ang mga tao ng angkan ng Loten ay nagkakamali, hindi pa rin iyon mabibigyang katwiran ng hatol ng kamatayan. Kung tatanggapin ng angkan ng Lee kapag ang isang taong nauugnay sa kanila ay pinatay ng walang kaguluhan, kung gayon paano ang kanilang dignidad? Masasabing sinira nila ito sa isang gawang iyon. Kung ang dakilang clan master, si Moshan, ay hindi man lang may pagtanggol ang kanyang sariling apo, kung gayon ang Lee clan ay hindi magiging karapat-dapat sa pamagat ng 4 na pangunahing angkan. Karaniwang kaalaman ng marami sa Central City na si Young Master Justin ay ang pinakamatandang apo ng Gibson clan. Mula ngayon, anuman ang iyong pananaw, sa pananaw ng mga Lee, ito ay tila napagpasyahan ng aming mga Lee. Natahimik si Justin. Alam niya na si Sonny Ang ay nakatutok. 2 beses siyang pribadong nakilala ni Gavin, at mas madalas kay Parley. Si Jenna at ang kanyang asawang si Henderson, ay nagkaroon na ng relasyon sa kanya. Para kay Rebecca, siya ang pinakamalapit na kamag-anak ni Justin. Kahit na wala siyang kinikilalang kadugo maliban kay Rebecca, ang labas ng mundo ay walang pakialam sa kanyang iniisip. Parte pa rin siya ng clan by blood. Nagpatuloy si Sonny ang Lee clan ay palaging kumikilos sa likod ng mga eksena. Ang isang dahilan para dyan ay dahil ang Lee clan ay isang maliit na paksayon sa mga tuntunin ng laki, na lumalampas sa amin ng bahagya.
At pangalawa, ang Lee clan leader ay binigyan ng tungkulin na mga siwa sa mga insight ng impormasyon at ang mga espesyal na puwersa, hindi sinasabi na ang pagpapanatiling mababa ay magiging kanilang pupuntahan. Gayunpaman, isa lamang itong kalokohan. Kung nais ng pinuno ng angkan ng Lee, Vice Premier Motion, na maglabas ng maraming negatibong ulat na may layuning pukawin ang malalaking kaguluhan sa ating hanay, nagawa niya ito sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Hanggang sa panahong iyon, hindi mahalaga kung ang aming dakilang pamilya ay hindi pumayag sa angkan ng Lee. Ang mga Hongmeng messenger na naka-duty ay hindi mananatili at bulag na nanunood. Master Justin, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ikaw ay isang Diyos sa mga tao, at ang iyong kaalaman kung paano gamitin ang mga batas ng kalawakan ay higit pa sa sapat upang maging isang tinak sa laman para sa iyong master na Hongmeng na walang katapusang pagpahinga ng Zeneca. Sa kasulatan, hindi ka narito na nakatayo at nakikipag-usap sa akin. Si Justin, sa malamig na pawis, ay sumimangot at nagsabi, paano mo malalaman kung anong mga diskarte ang aking nililinang sa lahat ng oras na ito? Hindi pa banggitin, bakit si Hongmeng ay nabalisa ng mga Diyos. Sony ang na may pagkabigla sa kanyang mukha, kalaunan ay nagpaliwanag, ang Endless Resolve Restoration Scripture na ito ay ang pinakadakilang pamamaraan ng Shushan. Ito ay hindi ka pani-paniwalang makikilala. Kung bakit siya lumala, sigurado ako na ang ibang mga Diyos ay mabibigo na magbanggit ng anuman sa iyo. Ang sunod-sunod kong papel bilang isang Diyos ay biglaan. Bukod sa ilang simpleng detalye at kondisyon, wala akong alam sa nakaraan ng mga Diyos. Hindi kaya nagkakaroon pa rin ng alitan sa pagitan ni Hongmeng ng Zeneca at ng mga Diyos ng kanluran. Hulaan ni Justin. Ang mga sulyap ng pagmamalaki ay makikita sa mga mata ni Sony Ang, habang umiiling siya at ngumiti. Salungatan. Hindi ganoon ang kabuuan, Young Master Justin, patawarin mo ako sa pagsasabi nito, ngunit sa mga mata ng mga tao ng Hongmeng, ang mga Diyos gaya ng sinasabi natin, ay walang iba kundi isang grupo ng mga mutant, isang anyo ng mga subpar na nilalang. Wala man lang tayo sa parehong liga. Paano magkakaroon ng anumang salungatan? Ano? Ang mga estudyante ni Justin ay lumaki ng 10 beses, iyon ang unang pagkakataon na narinig niya na ang matayog na mga Diyos ay hindi maihahambing sa mga mortal lamang. Ikinawi ni Sony ang kanyang kamay, at sinabing, ito ay kinapapaluban ng sinaunang kasaysayan na nawala sa kaalaman ng sangkatauhan. Kahit na ako ay nakakuha lamang ng kaalaman tungkol dito mula sa mga katulad ng Grandmaster noon. Siyempre, Young Master Justin, maaaring kasalukuyang nakamit mo ang pagka-Diyos, ngunit ang katotohanan ay nananatili pa rin na ikaw ay mortal pa rin sa iyong kaibuturan, naiiba sa mga mutant. Ang tinutukoy ng matandang babae na ito, ang natitira sa kanilang mga Diyos ay ang mga natitira sa Diyos na natitira sa kanila. Nang panahon na sinasamba ng mga mangmang na mortal bilang mga Diyos. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Sony Ang, na-realize ni Justin na sa lahat ng oras na ito ay may napakalaking sekreto na nakasabit sa kanyang posisyon bilang Diyos at walang nag-abala pang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Justin, naputol ang kanyang pag-iisip. Napatingin siya sa phone niya at nakitang si Moren iyon. Ibinaling ang kanyang tingin kay Sony Ang at walang nakikitang palatandaan ng pagtutol, sinagot ni Justin ang tawag. Subconsciously, alam niyang walang pag-aalinlangan na nawalan siya ng pagkakataong patayin si Melvin. Kahit na tinanggal ang kanyang selyo, halos hindi siya magiging kalaban ni Sony Ang. Katulad ni Icarus Raid noon, na may isang tiyak na antas ng kasanayan, nararamdaman niya ang higit na kahusayan ng kanyang mga kalaban ng hindi aktwal na nakikipaglaban. Moren, anong nangyayari? Casual na tanong ni Justin. Si Moren sa kabilang dulo, nagsalita sa naguguluhan na tono. Ang iyong kamahalan Pluto, kakaiba, si Melvin. Ay patay na. Nagulat si Justin. Patay. Hindi ba't nakipagpalitan lang ako ng mga argumento kay Sony Ang sa buong oras na ito? Sino kaya ang pumatay sa kanya sa maikling panahon? Nakatayo sa hindi kalayuan si Sony Ang, na walang alinlangan na narinig din ang usapan. Baka sa maaliwalas niyang mga mata ang tensyon. Wala pa kaming konkretong bagay.
Hindi namin sinusubaybayan ng mabuti ang sitwasyon pagkatapos ng lahat. Ang alam namin ay pagkatapos na pumasok si Melvin sa paliparan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nagturok ng isang nakamamatay na lason sa kanyang daluyan ng dugo, na naging sanhi ng pagbuga niya ng itim na dugo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa ilang sandali. Ang nakakalason na reaksyon, kung tama ang aming hula, ay ang ginamit ng Israel at malinaw na tinatawag na Mossad na spider. To frame you, sir, galit na paliwanag ni Moran. Alam ng bawat lihim na organisasyon sa planeta na dalawang paksayon lamang ang maaaring mag-utos kay Mossad ng Israel sa kalooban. Ang una ay ang bansang Israel, at ang isa pa, ay si Justin, dahil ang kanyang kanang kamay, si Macedon, ay nakatataas ding opisyal ni Mossad. Tinapos ni Justin ang tawag. Sa mismong sandaling ito, wala siyang ideya kung sino ang utak, ngunit malinaw na ang mga bagay ay hindi tulad ng tila. Tahimik na nag-isip si Sonny Ang at sinabing, sa palagay ko ito ay kapalaran. Sa lahat ng ito akala ko ay makakaiwas tayo sa sakuna, ngunit isang maliit na maling hakbang ang tanging pagkakataon na kailangan ng mga taong iyon. Young Master Justin, malamang na naniniwala ka na sa ngayon, na ang mga bagay ay hindi kalmado gaya ng nakikita nila sa ibabaw. Naikuyom ni Justin ang kanyang mga kamao. Ako ay talagang na-frame bilang isang scapegoat sa lahat ng ito habang. Paanong hindi iyon magagalit sa kanya? Ang ilang mga matalino ay tiyak na tumingin sa pamamagitan ng mga pukana at hinulaan na mayroong isang tao na nag-uudyok ng kontrobersya sa mga anino, na sinusubukang mag-udyok ng isang salungatan sa pagitan ng Gibson at Lee clans. Ngayong si Melvin ay pinatay sa pamamagitan ng paraan na matutunton lamang pabalik sa kanya, mas magiging mahirap na kumbansihin ang mga tao kung hindi man. Gayunpaman, si Justin ay hindi walang karanasan. Hindi nagtagal at ang kanyang malakas na paghahangad ay kumalma sa kanya. Dahil ang mga kaganapan ay naging tulad nila, walang puntong mabalisa sa isang hindi masusubaybayang tao. Kaya, isinantabi ni Justin ang isyu tungkol kay Melvin. Nang may paniniwala at pagpapakumbaba, sinabi niya, Lola Yan, maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Kung ako ay pinahihintulutan, mangyaring ipaalam sa akin ang tungkol sa sinaunang kasaysayan na iyong binanggit. Naningkit ang mga mata ni Sonny Ang. Medyo humanga sa kanya ang ugali ni Justin. Nang marinig niya ang ganoong magalang na pagbati mula sa kanya, ngumiti siya ng magiliw. Young Master Justin, kung gusto mong marinig ito, mas masaya akong sabihin ito. Ang tanging bagay na pumihil sa akin na gawin iyon ay ang inferiority complex ng mga mutant. Hindi mapigilan ni Justin na mapamura sa kanyang isipan. Tignan mo lang, nagiging masaya ka na dahil tinawag kitang Lola. Ang mga taong kasing edad mo ay akma sa termino, hindi banggitin ang isang matandang hag na tulad mo na naglilingkod pa kay Gavin. Hindi na ako magtataka kung pareho kayong may motibo na hindi malinaw sa akin. Kung hindi dahil gusto kong sipsipin ang iyong kaalaman sa tuyo, masasayang ang oras ko dito sa pakikipag-usap sa iyo. Patay na si Melvin, wala na akong magagawa dito. Ang malas ko talaga sa pagkakataong ito. Sino ang makakaalam na ang matandang hag na ito ay may mga katawa-tawang kakayahan? She scared the heck out of me. Anuman, kailangan ko pa ring lampasan ang innate full cycle tulad ni Icarus Slade. Sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal? Upang makatawid sa kalawakan sa kawalan ng banal na kapangyarihan, anong pambihirang kasanayan ang kakailanganin para sa gawaing iyon? Kung alam ni Sonny ang iniisip ni Justin, na-freeze na sana siya at naging bato kaagad. Pero hanggang ngayon, medyo kontento pa rin siya sa bata. Kahit na ang pinakamatigas ang ulo ng mga bata ay maaaring katwiran. Naisip niya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinimula ni Sonny ang kanyang kwento. Young Master Justin, dapat malinaw sa iyo kung saan nagmula ang mga Diyos ng kanluran, tama ba? Nag-isip si Justin at sinabi, ito ay dapat na Mount Olympus ng Greece. Kahit na ang mga katotohanan ay medyo natunaw sa paglipas ng panahon, karamihan sa mga tao ay nakuha pa rin mga pangalan at lugar ng tama. Tumango si Sonny Ang. So, alam ba niyang Master Justin kung nasaan ang totoong Mount Olympus? 561. Ang totoong Mount
Olympus. Isang malamig na alog ang dumaan kay Justin. Ano ito? Mayroon bang peking mount? Olympus. Ngunit alam ni Justin, kailangang may dahilan kung bakit nagtanong si Sonny Ang, na nagbunsod sa kanya upang salin ang kanyang mga alaala upang mahanap ang anumang pangalan na katulad ng Mount Olympus maliban sa pangalan sa Greece. Ang buong mapa ng mundo ay nakatatak sa isipan ni Justin. Maaari niyang pangalanan ang bawat taluktok at bawat trench sa mundo, ngunit pagkatapos ng ilang masusing paghahanap, napagpasyahan niya na walang ibang Mount Olympus. Nagtatanong, tinanong niya, Lola yan, hindi mo naman ilalarawan ang isang molehill sa gitna ng kawalan di ba? Walang paraan na malalaman ko. Ngumisi si Sonny Ang at itinuro ang langit. Tumangala si Justin sa makulimlim na kalangitan, kung saan walang makikita kundi madilim na ulap. Frustrated, nagtanong siya, Sky. What about the sky? Sa susunod na sandali, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Napabulala si Justin, maaaring ang ibig mong sabihin ay ang Mount Olympus ng Mars. Eksakto, nakangiting sabi ni Sonny Ang. Si Justin ay nakatayo doon ng walang kabuluhan na nakabuka ang bibig, hindi sigurado kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Ang sino mang may alam sa astronomiya ay hindi magugulat tungkol sa pagkakaroon ng isa pang Mount Olympus na matatagpuan sa solar system na ito. Ang Mount Olympus ng Mars ay malawak na kilala bilang ang pinakamalaking bulkan na natuklasan sa solar system. Ito ay hugis tulad ng isang kalasag na may kabuoang bigat ng lupa na sumasaklaw sa isang ibabaw na lugar na mas malaki kaysa sa United Kingdom, na may taas nitong hanggang 3 beses kaysa sa Mount Everest. Lola yan, sinasabi mo ba sa akin na ang mga Diyos ng Olympus ay mula sa Mount Olympus ng Mars? Tanong ni Justin habang iiling-iling ang kanyang nalilitong ulo. So basically, alien. Mga dayuhan. Tumango si Sonny Ang, at sinabing, maaari mo silang tawaging ganyan, ngunit para sa amin na mga cultivator ng Zenica, mas kilala sila bilang mga mutant. Pinandilatan ni Justin si Sonny Ang, mukhang kalmado gaya ng dati. Hindi siya nakaimik. It took what felt like forever for him to finally speak up. He mumbled, talaga bang taga-Mars sila? Martians ba talaga sila? Pakiramdam ni Justin ay bida siya sa isang science fiction na pelikula, dahil ano pa nga ba ang makapagpapaliwanag sa mga paranormal na bagay na nangyayari sa kanya at sa paligid niya. Bueno, ang aking buhay ay sapat na pambihira, kaya ano ang nakakagulat sa mga Diyos na maging mga Martian? Nakita ni Sonny ang kakaibang hitsura sa mukha ni Justin sa buong oras na ito. Alam niyang tiyak na mahihirapan itong tanggapin ang lahat, na pabuntong hininga siya habang siya sa isang mabigat na desisyon. Dahan-dahan niyang ikinwento ang buong kwento mula sa simula, lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang amo mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang pinakamaagang mga tao ay halos walang pakiramdam. Kilala sila bilang mga primitive. Sa parehong oras sa mga hangganan ng Zenica, gayunpaman, umiral ang isang grupo ng mga tao, na nakagawa ng mga groundbreaking na karanasan. Sila ay naliwanagan ng kaalaman na nag-una sa kanila kaysa sa iba at nagawang mag-cruise sa mga pagsubok ng inang kalikasan. Naunawaan nila ang mga likas na batas at nakabuo ng mga pamamaraan ng paglilinang na nagbigay kapangyarihan sa sangkatauhan sa susunod na antas. Ang masasabing hatol ng kapalaran ay nagbigay daan sa maliit na grupong ito malapit sa malalaking lupain ng Zenica na lumikha ng isa sa pinakamaagang naitala ng mga sibilisasyon. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay itinuturing na mga Diyos at immortal sa mga alamat ng sibilisasyong Zenaican. Ngunit habang lumilipas ang mga kwento at alamat, palaging maraming bersyon ng parehong kwento. Anuman, lahat sila ay tumutukoy sa parehong grupo ng mga tao. Iyon ang mga primordial precursors ng Zenica. Sinunod nila ang kalooban ng langit at inilagay ang kanilang mga isip at kaluluwa sa paglinang ng kanilang mga kasanayan, umaasa na balang araw ay matuklasan ang mga ugat ng Tao, at hindi nakikialam sa pakikitungo ng mga mortal lamang. Lumipas ang oras at lumipas ang 1 milenyo hanggang sa araw na nagbago ang lahat para sa mga taong iyon.
Sa oras na iyon, ang kalangitan ng Earth ay napuno ng isang shower ng mga shooting star, na pinakakapansin-pansin ang Eurasian Plate. Ang mga precursors ng Zenica ay walang kamalayan tungkol sa mga pinagmulan ng mga iyon. Hanggang sa kalaunan ay natuklasan nila ang mga ito nang ang ilan ay nahulog sa paligid ng Zenica. Ang mga nilalang na iyon, bagaman sa iba't ibang pananamit, ay hindi naiiba sa mga tao sa Earth. Ang mga taong ito gayunpaman ay lumakas ang loob sa kanilang kataasan at hindi nagpakita ng paggalang sa mga primitive sa Earth. Nakita ng mga primitive ang mga taong ito na bumaba mula sa kalangitan at agad silang tinuturing na mga Diyos. Ang katotohanan ay ang mga tao ay palaging iginagalang ang anumang bagay na celestial na pinagmulan, kaya ang kaalaman tungkol sa mga celestial na taong iyon ay hindi magiging mahalaga. Gayunpaman, ang mga tagalabas na ito mula sa kalangitan ay hinamak ang mga primitive dahil sa kanilang mababang talino. Wala silang nakitang gamit para sa kanila, kaya kinatay at minasacre nila ang lote. Ililigtas nila ang mga hayop kaysa sa mga tao. Dahil ang mga hayop ay mas mahusay sa pagpaparami kaysa sa mga tao, sila ay mas mahalaga bilang mga hayop kaysa sa maruruming tao, na walang iba kundi mga pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Ang pagkakita sa mga dayuhang naninirahan sa lupain ng Zenica at pagpatay sa kanilang mga kamag-anak ay nagpagalit sa mga nauna sa Zenica. Taglay ang mga kakayahan sa paglilinang sa loob ng mahigit 1,000 taon, sila na ngayon ang mga Panginoon ng mundo gaya ng sasabihin nila, na higit pa sa mga kakayahan ng mga mortal lamang. Ang isang angkan ng mahusay na sinanay ng mga Grandmaster, na may isang matulin na kamay, ay higit pa sa kakayahan na sirain ang malupit na dayuhang naninirahan. Pagkatapos ay ibinalik nila ang pabor na kasama ng mga mananakop, na iniwan silang mga guho ng mga patay at takot para sa mga buhay, nililinis ang mga lupain ng Zenica sa kanilang impluwensya. Ang mga ninuno ng Zenica ay hindi nagtagal upang mapansin na ang mga dayuhang mananakop na ito ay walang mga espesyal na kakayahan. Maaari silang tumawid sa parallel space. Sa pagkasira ng kanilang pisikal na mga sarili, nagawa nilang ilipat ang kanilang kamalayan sa isang kakaibang portal ng espasyo at oras at dumaan sa isang proseso na tinatawag na muling pagsilang. Ngunit, sa mata ng mga ninuno, ang mga kakayahan ng dayuhang lahi ay mas mababa kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, natuklasan nila ang pinagmulan ng Tao habang ang mga dayuhang nilalang ay gumagamit lamang ng modos ng lakas mula sa nakapaligid na kapaligiran. Walang kompetisyon sa simula. Matapos ang malupit na pagkilos ng mga extraterrestrial na mananakop na ito sa mga primitive na tao, ang mga ninuno ay naniniwala na ang kanilang mga regalo ng kaliwanagan na ipinagkaloob sa kanila ay nagbigay sa kanila ng responsibilidad na ipagtanggol ang planeta kung saan sila ipinanganak. Dahil dito, ang mga magsasaka ay nagsama-sama at naglakbay sa bawat sulok ng mundo sa mataas na espiritu upang harapin ang mga dayuhang mananakop at linisin sila. Sa huli, ang mga pinuno ng mga extraterrestrial, ay humingi ng awa sa mga mukha ng mga ninuno sa takot, na nagmamakaawa na ang iba pa sa kanila ay iligtas. Ayon sa kanila, nagmula sila sa kalapit na pulang planeta, na kamakailan lamang ay nasalanta ng isang sakuna na banggaan ng asteroid, na naging dahilan upang hindi ito matuloy. Wala silang pagpipilian kundi ang mas migrate sa kalapit na planeta ng Earth. Ang katotohanan ay ang mga nakarating sa Earth ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay mula sa Mars, dahil tanging ang cream ng pananim na may pinakamahusay na kontrol sa mga batas ng kalawakan ang makakarating sa Earth. Marami ang nahuli sa sobrang lakas ng radiation mula sa kalawakan at namatay bago pa umabot. Dahil sa katotohanan ang mga dayuhang mananakop na ito ay kaawa-awa ng mga taong nabiktima ng pagkawasak ng kanilang tinubuang bayan, ang mga nauna sa Zenica ay nagkasundo na ang ganap na pagpuksa sa kanila ay magiging lubhang hindi makatao. Dahil ang karamihan sa mga dayuhang mananakop ay napawi na sa balat ng lupa, sumang-ayon sila na ang natitirang iilan ay hayaang manatiling buhay sa ilang mga kondisyon. Pagkatapos at doon, ang mga precursor ay naglagay ng mahigpit na babala para sa mga dayuhan na mutant, na huwag nang kitilin ang buhay ng isang tao, at hindi na muling tumuntong sa mga lupain ng bansa, o harapin ang pagkalipol.
Dahil sa kanilang medyo mataas na antas ng sibilisasyon, pinahintulutan ang mga mutant na manatili sa iba't ibang rehiyon ng mundo ngunit may isang kondisyon, upang tulungan ang mga lokal na primitive sa isang push upang itaguyod ang sibilisasyon. Ang mga mutant ay sumang-ayon sa mga tuntuning ibinigay sa kanila sa ilalim ng matinding takot, at nagpasyang maghanap ng tuktok ng bundok sa Europa at pinangalanan ito sa kanilang tahanan, ang Mount Olympus. Ang natitira sa 12 pinakamakapangyarihang mutant, ay naging mga kilalang tao sa mitolohiyang Griego. Habang ang mga mutant na ito ay tumira at nagsimula sa layuning suportahan ang mga lokal na tao sa pagbuo ng sibilisasyon, unti-unting bumuti ang katalinuhan ng tao. Ang mga tao pagkatapos ay nagsimulang sumamba sa kanila, sa kalaunan ay ipinagkaloob sa kanila ang termino ng mga Diyos. Naturally, hindi kasama ang Zenica at ang mga teritoryo nito, sila ay naging mga mythical gods para sa iba't ibang sibilisasyon. Sa simula, ang mga mutant ay tapat na ang kasalukuyang ligtas na kanlungan na kanilang pinagtibay ay isang regalo mula sa langit. Hanggat hindi sila nakalusot sa mga hangganan ng Zenica, iiwan sila ng mga nakakatakot na magsasaka. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ng mga mutant na ang kanilang pagpapalaganap sa planetang ito ay napakababa, na pinaniniwalaan nilang maaaring dahil sa magkaibang kapaligiran sa pagitan ng Earth at ng kanilang planeta. Kahit na lumipas ang maraming taon, nagawa lang nilang magparami sa mababang bilang. Ang mga mutant ay nagpatuloy sa pagtanda habang sinubukan nilang maghanap ng isang paraan upang mapalakas ang kanilang paglaganap, ngunit hindi ito gumana. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay hindi nakapag-reproduce. Nang maglaon ay napagtanto nila na ang kanilang pagkalipol ay malapit nang lumalapit kaysa sa inaasahan nilang lahat. Ang kanilang planetang Mars ay hindi na mapagpatuloy, at anumang makabuluhang pag-asa para sa buhay ay light years ang layo at hindi maabot. Sa kabutihang palad, natuklasan nila na bukod sa kakayahang kontrolin ang parallel space, mayroon silang isa pang kahangahangang kakayahan, reincarnation. Maaari itong magamit sa mga tao. Ang pagtuklas ay nag-iwan sa kanila ng kagalakan at pag-aalala. Ang mabuting balita ay ang pinakamalakas at pinakamay kakayahan sa kanila, lalo na ang mga tinutukoy bilang mga Diyos, ay walang limitasyong magagamit ang kanilang banal na kamalayan upang muling magkatawang tao bilang isang regular na mortal. Gayunpaman, ang proseso ng reinkarnasyon ay may hangganan para sa mga may mahinang kapangyarihan sa pag-iisip. Matapos muling magkatawang tao ng 2 hanggang 3 beses lamang, makikita nila ang kanilang mga sarili na kulang sa banal na kamalayan, isang malayo sa halagang kailangan upang muling magkatawang tao. Ang higit na ikinalungkot nila ay nasa paggawa nito, sila ay mahalagang pumatay ng mga ordinaryong tao at kinuha ang kanilang mga katawan. Sa tuwing sila ay muling magkatawang tao, ang kamalayan ng piniling tao ay mapapalitan ng kamalayan ng Diyos, at ang orihinal na kaluluwa ng tao ay titigil sa pag-iral. Sa huli, ang partikular na taong iyon ay mamamatay mula sa loob, walang iiwan kundi ang balat ng dating sarili nito. Sa kalaunan, ang mga Diyos ng Mount Olympus ay nagpasya na pumasok sa mga hangganan ng Zenica, upang time na makiusap sa mga magsasaka na payagang muling magkatawang tao, na nangangako sa pag-unlad ng tao at sibilisasyon. Isinasaalang-alang ng mga ninuno ang lahat ng pag-unlad na naranasan ng sangkatauhan salamat sa mga mutant sa nakalipas na mga dekada at pinagtatalunan ang mga paksa sa kanilang mga sarili. Naniniwala sila na ito ay may higit na mga kalamangan kaysa kahinaan, kung isasaalang-alang ang mga makabuluhang papel na mayroon sila sa buhay ng maraming primitive na tao. Sa makatuwid ang mga ninuno ay dumating sa isang conclusion upang payagan ang mga mutant na magsagawa ng reincarnation kahit saan maliban sa Zenica. Gayunpaman, dapat nilang paghigpitin ang kanilang paggamit ng mga batas sa kalawakan. Sinenyasan sila ng mga ninuno na sumunod sa mga tuntunin ng Treaty of Gods. Pagkatapos ng lahat, sa muling pagkakatawang tao ng mga mutant na ito, palaging may posibilidad na maaari nilang gamitin ang mga batas ng kalawakan sa mga tao upang pawiin ang mga ito sa tuwing magkakaroon sila ng kontrahan. Ito ay magbibigay ng tip sa balanse ng mundo. Mula noon, mula sa sandaling iyon, ang bawat salungatan sa pagitan ng mga Diyos ay binago ng sognay na nagbabawal sa paggamit ng pagbabago sa espasyo.
Ang iilan na nagwalang bahala sa kasunduan ay sinira ng mga ninuno ng walang awa. Mula noon, walang nang-ahas na homanin ang nilagdaang treaty. Sa paglipas ng panahon, ang sangkatauhan ay nakaipon ng maraming kaalaman salamat sa matatalinong pinuno nito at pumasok sa panahon ng kasaganaan. Naturally, bilang pagpupugay sa kanilang tinubuang bayan at kultura ng Mars, ang mga mutant ay nag-iwan ng kanilang marka sa iba't ibang punto ng kasaysayan, na may mga halimbawa tulad ng Great Pyramids na kahawig ng kanilang mga kanlungan sa Mars, at ang pagbibigay ng pangalan sa Mount Olympus sa Greece. Mga gawaing hindi kailanman magagawa ng sinaunang tao at ng kanilang mga teknolohiya. Tulad ng para sa mga mutant na ito, habang dumarating at lumilipas ang mga henerasyon, ang kanilang bilang ay bumababa ng husto hanggang sa punto na tanging ang pinakamakapangyarihan sa kanila, ang 12 Olympian na may walang hangganang kapangyarihan, ang nakaligtas hanggang sa modernong panahon. Ang mga Diyos sa kalaunan ay naglaho sa mitolohiya at kalabuan. Kung tungkol sa mga ninuno ng Zenica na sumupil sa mga mutant, hindi rin sila nakatiis sa pagsubok ng panahon at naglaho kasama ng kasaysayan. Gayunpaman, ang isang angkan na may pangalang Hongmeng ay nakaligtas sa paglipas ng mga taon, at ang mga nakamit ang Golden Core, Innate, Full Cycle at Immortalidad ay sumali sa clan at nagtago ng kanilang sarili mula sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit upang matiyak ang pagpapatuloy ng kalooban ng mga ninuno, bawat 5 taon, isang Hongmeng messenger ang ihahalal na magmasid sa mundo mula sa malayo. Pipigilan nila ang pagkawasak ng Zenica, at pigilan ang 12 Olympian hanggat sila ay nabubuhay pa upang hindi nila makalimutan ang pagkakaroon ng mga magsasaka at umalis sa kanilang mga hangganan. Sa una, si Justin ay ganap na nabigla habang sinasabi ang kwento. Ngunit hindi nagtagal ay nakuha niya ang mas malaking larawan at naunawaan ang sitwasyon. Ito ay hindi nakakagulat na ang nakaraang Pluto o alinman sa iba pang mga Diyos ay hindi nagdala nito sa kanya. Sila ang pinakamakapangyarihang iilan na dumating sa Earth, ngunit sila rin ang pinakakaawa-awang mga nilalang sa planeta sa huling 10,000 taon. Iyon ay walang iba kundi kahihiyan para sa mga Diyos. Naiwan silang nanunood habang lumiliit ang kanilang mga kamag-anak, walang magawa sa sitwasyon. Hindi nakatulong na wala silang pagkakataon laban kay Hongmeng, na ang kanilang nag-iisang paraan ay ang umiwas sa mga hangganan ng Zenica, iniiwasan sila sa bawat pagliko, at pagsunod sa kasunduan sa anumang paraan. Halos naiintindihan ni Justin kung bakit ang mga taong iyon ay namumuhay ng walang kabuluhan. Si Christine ay naging isang artista at marahil ang pinakamahusay sa grupo. Sina Apollo at Artemis ay nasa incest, at si Ares ay patuloy na nakipag-away na parang baliw saan man siya pumunta. Hindi alintana kung sino man iyon, ang mabuhay ng walang dignidad sa loob ng 10,000 taon habang ang iyong pinakamalapit na kamag-anak ay namatay ay gagawing parang hindi sulit ang buhay. Lahat ng kasiyahang mararanasan ng isang kaluluwa ay natikman. Sa puntong iyon, wala nang dapat abangan. Hindi sila mas mabuting mabuhay kaysa patay. Halimbawa, sina Apollo at Artemis ay mga hamak na hindi kailanman gumawa ng mabuti sa mga mata ni Justin, ngunit ang hindi niya napansin ay kung gaano kawalang kabuluhan ang kanilang buhay. Iyon lang ang dahilan kung bakit sila gumawa ng gulo saan man sila magpunta. It was just for the heck of it. Ang nakaraang Pluto ay nagtayo ng zero at nakapatay ng hindi mabilang, ngunit sa palagay ko ay hindi iyon ang kanyang pangunahing motibo. Siya ay umaasa lamang na makahanap ng kahalili sa masa, para maalis niya ang kanyang sarili sa paghihirap na ito. Isip ni Justin. Ang kahalili, Justin, ay maaaring hindi isang ganap na Martian, ngunit sa pinakakaunti ay pinanatili ang lahat ng 12 upuan sa Olympian na okupado sa anumang paraan o iba pa. Mag-aambag sana siya doon, gaano man kaunti. Gayunpaman, lahat ng ito ay salamat sa bato ng Diyos kaya nagkaroon si Justin ng pagkakataong makaranas ng pagmamanipula sa espasyo at muling pagkakatawang tao, ngunit bakit walang binanggit si Sony ang tungkol dito? Saglit na huminto si Justin habang nakatitig kay Sony Ang. Lola yan, naiintindihan ko ang kwento mo tungkol sa ating kasaysayan, ngunit mayroon akong tanong. Gaya ng nabanggit mo, ang natitira sa mga dayuhang mutant, ang 12 pangunahing Diyos, ay natigil sa isang loop ng reincarnation.
Kung gayon, interesado pa rin silang makipaglaban para sa bato ng Diyos. Alam ko kung ano ang sinabi ni Af sa bato ng Diyos. Pahinga, Athena, Ares at marami pang iba ay nakipaglaban para sa bato dati. Nakita ni Sony ang tanong ni Justin mula sa 1 milya ang layo at sumagot, ang sagot sa tanong na iyon, natatakot ako, ay hindi sa akin ang magbigay. Sa bagay, hindi ako miyembro ng angkan ng Hongmeng. Ang bato ng Diyos ay isang bagay na katangi-tangi, at ang mga nakakaalam ng tunay na mga tungkulin at kahulugan ay matagal nang nawala. Kung ito ay tunay na nagmamay-ari ng ganoong kahalagahan, hindi kailanman hahayaan ni Hongmeng ang mga taong walang pag-unawa sa mga mutants nito, hindi kailanman hahayaan ni Hongmeng mga kakayahan. O, naniniwala sila na hindi ito magiging malaking banta upang matiyak ang anumang aksyon sa unang lugar. Hindi ka taga Hongmeng. Sinabi ni Justin na may nakasulat na hinala sa buong mukha niya. Lola yan, naalala ko na sinabi mo na ang mga nakamit ang Golden Core, innate full cycle ay kailangang sumali sa Hongmeng. Sa iyong cultivation, nalampasan mo na sana ang level na iyon ngayon, di ba? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Sony ang sinabi, Young Master Justin, may dahilan ang mga bagay-bagay, at natatakot ako na ang paliwanag para dyan ay darating sa ibang pagkakataon. Nasabi na ang dapat sabihin, at ang intensyon ko ay paliwanagan ka ng kaalaman ng mga Diyos, na ang kanilang mga kakayahan ay walang kapantay sa lahat ng bahagi ng mundo, ngunit sa mga hangganan ng Zenica, hindi ko ito magagamit. Para sa kanila. Natural na naiintindihan ni Justin ang kalubhaan nito. Alam niya talaga na hindi nagsisinungaling si Sony Ang. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan ay wala siyang pagkakataon laban sa kanya, kaya maaari na rin niyang sumabay sa kanyang mga plano at maabot ang Golden Core, innate full cycle. Kahit na ang mga pangunahing Diyos ay nagpasya na gumamit ng reincarnation, sila ay mapapawi pa rin ni Hongmeng. Kung nagdulot siya ng gulo sa Zenica, para sa kanya iyon. Hindi ako natatakot sa kamatayan, ngunit bata pa ako at may hindi mabilang na mga babae sa tabi ko. Walang paraan na papayag akong mamatay ng ganon-ganon lang. Sa 20 taon na nabubuhay ako, kailan pa ako napaatras sa isang sulok. Gusto ko man silang patayin, hindi ko kayang asar sila ngayon. Nakakasuffocate lang ito. Tandang pananong. Si Justin, masungit at naiinis, ay gustong hilingin ang mga hangganan kung saan maaari niyang ibaluktot ang kanyang mga kalamnan, upang maipakita ang kanyang init ng ulo ng hindi nakakasakit, ngunit ang mga salita ay patuloy na bumabara sa kanyang lalamunan. Bakit ko dapat iwasan ang mga ito sa lahat ng paraan? Ano ang mas espesyal sa kanila kaysa sa akin? Ang ginawa lang nila ay nalampasan ang Golden Core, innate full cycle. Kaya ko din. Screw that thought, mas malakas ako sa kanila kung hindi nila ako binubuli ng numbers. Hindi lang ako maniniwala na sila ang pinakamalakas sa mundong ito. Mula pagkabata ay lumaban ako ayon sa mga batas ng gubat. Ang malakas ay kumakain sa mahihina. Kailan ako, Justin, natakot sa sinuman? Ngunit bakit binabalaan ako ng aking subconscious na magtago ngayon? Matapos niyang pag-isipan ito ng mabuti, kumislap ang kanyang mga mata sa realisasyon. Tiningnan niya ang humihinang matanda habang ang isang masamang intensyon ay sumilay sa kanyang mga mata. Nakangiting sinabi niya, Lola yan, may ilang bagay na maaaring kailanganin kung ikonsulta sa iyo. 562. Naramdaman ni Sony ang biglaang panginginig sa kanyang gulugod. Kanina lang ang batang ito na si Justin ay may sinseridad sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay parang ibang tao na siya. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagpapakita lamang ng panlilinlang at masamang intensyon ngayon. Ano ang gusto mong itanong, Young Master Justin? Handa akong ibahagi ang anumang nalalaman ko. Si Sony ang sa kabilang banda ay diretso sa kanyang paglapit. Pagkatapos ng lahat, nabuhay siya ng matagal upang mabasa ang mga intensyon ng isa. Saglit na huminto si Justin, at nagtanong, Lola yan, sa iyong kahangahangang katapangan dapat nalampasan mo ang bottleneck sa peak ng Golden Core, innate full cycle para makalusot sa susunod na level. Gusto ko lang malaman ang tungkol sa bottleneck. Paano ko malalampasan ito?
Magsasalita na sana si Sony Ang, ngunit humarang si Justin sa mamamagitan ng pagtataas ng kamay para pigilan siya. Aaminin ko alam ko kung ano ang sasabihin mo. Sasabihin mong walang nakatakdang paraan para makapasok sa antas ng katapangan ko, di ba? Tumango si Sony Ang at nagbigay ng nasisiyahang ngiti. Not bad. Ganun talaga. Dugong impyerno. Hindi na naman itong Moldite na linyang ito. Noon ay ang lasing na si Song Tianqing ang nagsabi ng parehong bagay, at halos mamatay ako bago ko naunawaan ang ikasyam na Song Tianqing or Tadeus ang nagsabi ng parehong bagay, at halos mamatay ako bago ko naunawaan ang ikasyam na antas ng Endless Resolve Restoration Scripture, Rebirth, at itonghag na si Sony Ang na may eksaktong linya sa kanyang mangas. Lahat ba sa antas na iyon ay nagsasagawa ng parehong catchphrase? Habang iniisip niya iyon, napahadjejek si Justin at sinabing, wala akong aasahan na anumang solusyon mula sa iyo Lola Yan, ngunit iniisip ko, dahil hindi araw-araw na nakakakilala ako ng isang master na tulad mo, gusto mo bang magbahagi ng kaunti sa kung paano mo ito nagawa? Naiintindihan ko na ang lahat ay nangangailangan ng iba't ibang mga insight, ngunit ang iyong pananaw ay maaaring magbigay sa akin ng panimulang puntong kailangan ko. Naiwang nakamute si Sony Ang. Hindi niya inaasahan na magiging interesado si Justin na malaman ang mga bagay na ito. Ang tanging alam niya sa kaibuturan ay ang mga insight ay kung tutuusin ay abstract at halos hindi mailalarawan. Ano ang magiging punto ng pagbabahagi ng mga ito? Ngunit nang makita niya ang umaasang tingin ni Justin, muling nag-isip ng malalim si Sony Ang. Natural na sa kanya na alam na ni Justin sa ngayon na ang landas patungo sa paglusob ay hindi isang bagay na maaaring pilitin. Ngunit sa nakikita kung gaano siya matigas ang ulo na sabik na malaman ang isang bagay, tiyak na sinusubukan niyang pagbutihin ang kanyang husay sa isang punto kung saan maaari niyang madaig ang kanyang takot kay Hongmeng. Gayunpaman, hinihiling din niya na maipagtanggol ni Justin ang kanyang sarili, lalo na matapos malaman ilang sandali lang na ang bata mula sa angkan ng Loten ay pinaslang. Kahit na hindi si Justin ang tumapak sa maputik na tubig ng kasong ito, may mahihirapan pa rin kay Justin. Kung si Justin ay makakalampas sa yugtong iyon, kahit isang tao mula sa Hongmeng ay hindi maaaring hawakan siya. Pero, paano ko siya tutulungan? Napansin ni Justin si Sony Ang sa malalim na pag-iisip at nagpa siya na tahimik na hintayin ang kanyang sagot. Nakatayo lang silang dalawa sa bakanteng parang habang umiihip ang mahinang simoy ng hangin na nagdadala ng nakakapreskong lamig. Samantala, isang malaking dagandong ang maririnig mula sa paliparan sa di kalayuan. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang tumangala si Sony Ang at huminto sandali bago niya itinaas ang kanyang daliri at gumuhit ng arko sa paligid kung saan nakatayo si Justin. Gulat na gulat, natulala si Justin habang pinapanood niya si Sony Ang nagumuhit ng bilog sa paligid niya na walang ideya kung anong kapangyarihan ang ginagamit niya. Ang bilog ay ginawa sa pamamagitan ng pagyupi sa nakapaligid na damo, kung saan si Justin ay tumingin sa paligid ng mahigpit mula sa loob. Ngunit hindi siya tapos. Ginamit niya ang parehong figure at nagsimula ng isang bagong stroke. Hindi masyadong malayo sa Justin, isang identical circle ang iginuhit sa mga patch ng damo. Huminto si Sony Ang, habang nakakunot ang noo niya at sinabing, Young Master Justin, ang pinakakayang gawin ng matandang ito ay ito. Napaawang ang bibig ni Justin. Hindi mo lang ba ako niloloko? Sa tingin mo ay katulad ka ni Old Man hindi ba? Ang ginawa mo lang ay gumuhit ng dagdag na bilog, ang isa ay nakapalibot sa akin at ang isa ay hindi. Ngayon sinasabi mo sa akin tapos ka na. At muli ang iyong pagguhit ng bilog ay kamangha-manghang. Ngunit wala akong nararamdamang anumang espesyal o abala sa chi. Tila alam ni Sony Ang nanawala si Justin habang umiling siya sa pagkabigo. Sa totoo lang, hindi ako sigurado sa labas ng dalawang circle na ito kung paano ito ipapaliwanag sa iyo sa salita.
Young Master Justin, hindi magagarantiyahan ng dati kong sarili na ang dalawang bilog na ito ay may maitutulong sa iyo, ngunit kung talagang hindi mo makikita ang anomalya mula rito, sa palagay ko maaari mong ituring akong tanga sa pagsubok. Sigh. Halos mapaiyak na si Justin. Mangyaring huwag ba maantong hininga, pinaparamdam mo lang sa akin na wala akong pag-asa. Napatingin si Sony Ang sa mukha ni Justin na nalulumbay at naramdaman na hindi na ito nararapat na manatili. Young Master Justin, kung may oras ka, bumalik ka sa Central City para bisitahin ang Master. Miss na miss ka na niya. Anumang hidwaan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyong dalawa ay hindi dapat maging hadlang sa relasyon ninyo sa pamilya. Itong matandang ito ay gustong makita ang araw kung saan kayo makakabalik sa inyong pinagmulan. Paalam. Pagkatapos niyang magsalita, naglaho sa ere si Sony Ang nang hindi naghihintay ng tugon mula kay Justin. Nakaramdam ng kakilakilabot si Justin ng sandaling iyon, kahit na naranasan na niyang madaig ang mga yugto ng buhay at kamatayan at muling pagsilang ng Endless Resolve Restoration Scripture, alam niyang anumang karagdagang pag-unlad na gagawin niya ay magiging isang qualitative boost. Ang bawat bagong yugtong naunawaan ay kapansin-pansing naiiba sa nauna. Sa pamamagitan lamang ng pagsaksi kung paano makakalabas at makakaalis si Sony Ang ayon sa gusto niya nang hindi niya ito nararamdaman kahit kaunti, medyo napailing si Justin. Nagpasya siyang huwag mag-overthink at ibinaba ang tingin sa singsing na mahigit 1 metro ang diametro na nakapalibot sa kanya pati na rin ang isa pang tila magkaparehong bilog na may nakakunot na mga kilay. Dalawang bilog. Ano ang posibleng ibig sabihin nito? Bumalik sa paninirahan ni Lysander sa silid ni Rebecca sa ikalawang palapag, ang kapaligiran ay tense at uptight. Kakagising lang ni Rebecca at nakaupo sa tabi ng bench. Nakatitig siya sa hangin, namumula ang kanyang mga pupil at pagod ang mukha. Sa tabi niya ay ang nag-aalala at nag-aalalang si Joyce, na tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang bangko, na parang iskultura pa rin. Sa sandaling iyon, pumasok si Eunice sa pituan na may dalang baso ng tubig, lumakad patungo kay Rebecca at iniabot sa kanya ang baso. Rebecca, uminom ka ng maligamgam na tubig. Makakatulong ito sa iyong kumalma. Sigurado akong ayos lang si Young Master. Kahit na may agwat sa edad sa pagitan ni Yuna at Rebecca, ang mga panahong magkasama sila ay nagbigay daan sa kanila na unti-unting magkaroon ng pakiramdam ng magkakapatid na pagkakamag-anak. Sila ay kahit na sa isang batayan ng unang pangalan. Nang pauwiin ni Joyce, Janet, at Teddy si Rebecca, nabigla si Eunice sa mga pangyayari. Hanggang sa sinabihan siya ni Joyce tungkol sa mga ito ay nalaman niya ang tungkol sa napakalaking problema na nangyari. Kung hindi dahil sa mga karanasan sa kanyang kabataan, maaapektuhan siya ng husto. Pinilit ni Rebecca ang sarili na tanggapin ang baso at mapait na ngumiti. Yulon, alam na alam mo kung gaano kahalaga sa akin si Justin, at wala akong ideya kung ano ang kalagayan niya ngayon. Paano kung may nangyari talaga, ang resulta? Ayoko nang isipin iyon. Si Yuna ay hindi masyadong nalaman tungkol sa mga ganoong mataas na antas na hindi pagkakaunawaan at nakaramdam lamang siya ng awa para kay Rebecca, umaasa na makahanap ng paraan upang kumbansihin siya na ihinto ang labis na pag-iisip. Kumpiyansa siya na kailangang may paraan para bumuti ang mga bagay-bagay. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Rebecca, na ikinagulat niya. Agad siyang lumapit at kinuha ito, para lamang matuklasan si Jenna sa kabilang linya. Hey Gio, kumusta si Justin? Agad na nagtanong si Rebecca na walang oras na natitira, kasama ang kanyang karaniwang maamo at eleganteng sarili na wala kahit saan. Mahinahong sinabi ni Jenna, sister-in-law, nagbago ang lahat at hindi ito para sa ikabubuti. Ang magandang balita ay hindi nakarating sa airport ang bastos na si Justin at hindi niya nagawang patayin si Melvin. Ngunit mayroon kaming masamang balita, na uwi pa rin sa pagpatay si Melvin. Ano? Tahimik na nakatayo doon si Rebecca, hindi masyadong sigurado kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Paliwanag ni Jenna, nalaman ko rin kamakailan mula sa mga impormante sa angkan ng Yuan na si Melvin ay namatay dahil sa pagkalason sa airport.
Nabalitaan ko na ang lason ay malamang na isang espesyal na synthesized poison serum na ginagamit lamang ng isang partikular na grupo ng mga internasyonal na especially iya. Kami ni Wei ay hulaan na ang may kasalanan ay pinupuntirya si Justin sa paliparan. Kahit na malamang na hindi siya nakagawa ng may kagagawa ni Justin, malamang na hindi siya nakagawa nito kay Justin. Paraan na ginamit para patayin si Melvin. Paano naging ganoon? Natarante si Rebecca. Ang malaman na maayos ang kanyang anak ay nakapagpapaginhawa, ngunit nalaman din niya na si Justin ay na-frame ng iba. Nabaliw na naman ang mood niya. Nakita ni Joyce ang pagmumukha ni Rebecca at sinubukang pigilan ang kanyang takot. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umakyat para hawakan ang kamay ni Rebecca. Sa kanyang maningning na mga mata na nakatingin diretso kay Rebecca, sinabi niya, "Tita, kailangan mong manatiling matatag." Napakaganda ni Justin at tiyak na magiging maayos siya. Bagamat walang laman ang kanyang mga salita, si Rebecca ay mukhang iyon talaga ang kailangan niyang marinig sa sandaling iyon. Inangat niya ang kanyang ulo at sa wakas ay inabot niya ang kanyang kamay upang marahan na tapikin si Joyce sa likod. Nakangiting sinabi niya, "Salamat, Joyce." Walang imek na nakatingin si Yuna sa gilid. Baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Isa pang natatanging binibini. Kailan kaya magiging katulad ng mga babaeng ito ang ginang sa bahay na ito at magkakasundo ang kanilang biyenan? Isip ni Yuna. Dumagundong. Biglang nabasag ng dumadagandong na boom ang makulimlim na kalangitan. Napuno ng mga ulap ang kalangitan mula pa noong madaling araw. Sa wakas, nagsimulang bumuhos ang ulan. Sa abandonadong parang malapit sa paliparan, ang symphony ng pagbuhos ng ulan at ang biglaang kulog ay nagbigay ng nakakatakot na kapaligiran. Isang sinag ng indigo-violet na liwanag ang humiwas sa kalangitan, na naghati sa mga ulap ng bagyo sa kalahati. Isang mahinang liwanag ang bumungad sa taong tamad na nakaupo sa lupa. Si Justin ay casual na nakaupo sa parang habang ang ulan ay walang awang bumuhos sa kanya, sa kanyang buhok, sa kanyang damit, at sa kanyang mukha. Nagamit sana niya ang kanyang kakayahan para pigilan ang pag-abot ng ulan sa kanya, ngunit hindi niya ginawa. More like, nakalimutan niya. Pagkaalis ni Sony Ang, tumira si Justin sa parang. Ngayong patay na si Melvin, hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Kaya't naupo siya at nagsimulang pag-isipan ang dalawang bilog at ang mga kahulugan nito. Medyo matagal na rin mula noong naisip niya ang tungkol sa pagsasanay, ngunit hindi mawawala ang lahat pagkatapos ng hindi paggamit nito sa mahabang panahon. May kakayahan pa rin si Justin na suriin ang mga insight. Agad siyang nagpunta sa malalim na konsentrasyon, na isinara ang lahat ng pampasigla mula sa labas ng mundo. Pinilit niyang mawala sa kanyang isipan ang kulog, ulan at ang kanyang basang katawan. Ang nasa isip ni Justin ay ang dalawang bilog mula noon, wala nang iba. Sa loob ng bilog. Sa labas ng bilog. Si Justin ay paulit-ulit na binulong iyon, na tila sinusubukan niyang ipaalala sa kanyang sarili ang isang bagay. Lumipas ang oras ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Justin kahit kaunti. Hindi man lang siya kumurap kahit isang beses. Si Justin ay nasa loob ng kanyang sariling isipan, habang ang mga tao sa bahay ay nababalisa at nag-aalala. Nanatili itong ganoon mula tanghali, hanggang gabi, hanggang gabi. Tuluyan nang tumigil ang ulan. Ang maindayog na pitter-patter sa bubong ay pinagsabay sa katahimikan ng bahay. Gumawa si Yuna ng ilang simpleng pagkain at inilipat ang mga ito sa sala, ngunit ang tanging nakita niya ay dalawang tao na nakatingin sa orasan sa dingding, hindi pinapansin ang pagkaing inihain. Tahimik na pinagmamasdan ni Yuna ang dalawa, nakasimangot at umiling. Noong nalaman nilang hindi nakarating si Justin sa airport, dinala ng mag-asawa si Rebecca sa buong Stonegate para hanapin si Justin. Sinubukan nila ngunit nabigo silang maabot ang kanyang selda. Sa pag-aakalang walang nangyari sa kanya, maaaring nakasara ang kanyang telepono o nawalan ng kuryente. Ang kanyang jeep, na huling naiulat na malapit sa airport, ay wala kahit saan. Para bang, ang mismong pag-iral ni Justin ay nawala sa manipis na hangin. Sinong mag-aakalang nakaupo lang si Justin sa abandonadong field sa labas nang hindi sinusubukang iwasan ang sinuman? Sinong mag-aakalang naliligaw lang siya sa sarili niyang pag-iisip?
Kalaunan ng gabing iyon, natulala si Rebecca at nakita niyang si Joyce ay naghihintay sa tabi niya para sa pagbabalik ng kanyang anak sa buong araw. Nakaramdam ng awa si Rebecca. Kahit na ang relasyon ng babae sa kanyang anak ay hindi itinuring na tama at ang katotohanan na ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng kanyang manugang na babae ay nakonsensya kay Rebecca, ngunit pinigilan siya ng kanyang pagiging ina na pauwiin si Joyce ngayong hating gabi. Anzin, lampas hating gabi na. Alam kong pagod ka rin. Matulog ka na, sabi ni Rebecca na may mapait na ngiti. Inaantok na umiling si Joyce. Nag-aalala ako. Ayos lang, mahal na anak, sinabi mo sa akin na magtiwala ako kay Justin, hindi ba? Hindi ka magsisinungaling sa akin, hindi ba? Bahagyang napabuntong hininga si Rebecca habang hawak niya ang malambot na mga kamay ni Joyce, at sinabing, never mind. Bakit hindi mo ako sundan sa itaas? Bakante ang kwarto ni Justin, kaya matulog ka na sa kwarto niya ngayong gabi. Matutulog na rin ako, kaya magpahinga na lang tayo at umasa sa ikabubuti, okay? Natagpuan ni Joyce na imposibleng tanggihan sa pagkakataong ito dahil binigyan siya ni Rebecca ng pahintulot na matulog sa silid ni Justin na alam niya ang kanyang posisyon bilang mistress sa relasyon. Kung tatanggihan niya ito, labag ito sa pag-aalaga na ipinakita niya sa kanya. Kahit alam niyang mahihirapan siyang makatulog sa gabing iyon, masunurin pa rin siyang tumango. Sa buong gabi, si Stonegate ay napuno ng mga Jiangnan Scouts na bahagi ng Yuan clan sa paghahanap kay Justin. Ngunit dahil sa malakas na buhos ng ulan, at sa karagdagang katotohanan na sinusubukan nilang hanapin ang isang jeep, walang nakaisip na maghanap sa isang abandonadong field, nawawala si Justin sa ilalim ng kanilang mga ilong. Sa pagsikat ng araw, si Justin ay nakaupo sa gitna ng abandonadong field at sa wakas ay nagpa siya na itigil ang kanyang pag-iisip. Para siyang sculpture na pinatibay ng sobrang tagal. Ibinaling niya ang kanyang naninigas na ulo upang tingnan ang kanyang paligid at naramdaman ang lamig mula sa kanyang basang-basang katawan, only to realize that it had been raining for better part of last night. Bahagyang natuyo ang kanyang damit sa mahabang gabi. Pilit na tumawa, napailing si Justin sa mga patak ng ulan mula sa kanyang ulo. Nahulaan niya na marahil siya ay mukhang palaboy na palaboy. Natigil siya sa malalim na pag-iisip, iniisip na makakamit niya ang Golden Core, innate full cycle at tuluyang makalusot. Para ma-stock siya sa ganoong estado dahil lang sa dalawang bilog na iyon ay nangangahulugan na dapat mayroong ilang uri ng mga lihim na mabubunyag. Ngunit sa ngayon ay natanto ni Justin sa wakas na ang kanyang pangunawa ay hindi maaaring higit pa sa aktwal na pananaw. Wala man lang siyang naintindihan. Parang sinag ng gininto ang liwanag na sumisikat sa langit-ngit ng pinto, ngunit kahit papaano ay hindi siya sapat upang piliting buksan ang pinto. Nagalit lang ito ng husto sa kanya. Ngunit gaano man siya kawalang kasiyahan, wala itong silbi. Matatanggap na lang niya na hindi pa tama ang oras, at sa ngayon ang tanging magagawa niya ay umuwi, magpaligo ng mainit at kumuha ng bagong set ng damit. Sa sandaling iyon gayunpaman, ang focus ni Justin ay nakuha ng bahagyang umbok sa damuhan. Iyon ay isang hukay na itinayo ng isang kolonya ng mga itim na langgam. Ito ay maaaring magmukhang isang maliit na nakausli na tumpok ng buhangin mula sa itaas, ngunit sa ilalim nito ay mayroong lumalawak na mga network ng magkakaugnay na mga lagusan, kung saan ang mga langgam ay gumagalaw sa araw-araw, na nagdadala ng pagkain. Itong pugad ng mga langgam ay halatang nandito sa lahat ng oras na ito. Nabigo lang itong mapansin ni Justin. Bilang kinahinatnan ng pagbuhos ng ulan noong nakaraang gabi, ang malaking bahagi ng hukay ng langgam ay lubhang nawasak, na bumabaha sa loob, na iniwan ang mga langgam na walang matuluyan. Inikat nila ang umbok ng lupa na minsang tinawag nilang tahanan. Dahil nawasak ang kanilang tirahan, malamang na pinag-iisipan nilang itayo muli ang kanilang tinubuang bayan o hintayin na lumiwanag ang panahon at matuyo ang lupa bago magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Ang tila isang ordinaryong pangyayari para sa mga langgam, ay tumama sa isip ni Justin na parang isang track. Nabaliw siya. Sa loob ng bilog at sa labas nito. Mga langgam. At ang kanilang kolonya.
Muling bumulong si Justin habang ang kanyang dating mapurol na mga mag-aaral ay nagniningning tulad ng pinakamaliwanag na mga bituin sa kalangitan sa gabi. 563. Isang gabi ng walang harang na pag-ulan ang nag-iwan sa luntiang hardin na mukhang napaka-solemn. Ang mga patak ng hamog ay tumulo sa lupa, na tinatakpan ang kerehan ng mga butil ng hamog sa umaga. Samantala sa estate, nakatingin sa master bedroom na bahagyang nakaawang, nakatayo si Rebecca sa isang beige shirt, na gusot ang kanyang buhok. Kalalabas lang niya ng silid patungo sa metal na gate sa harapan upang tingnan. Ito ay isang mahabang gabi na halos walang tulog. Si Rebecca ay mukhang isang wasak, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya sa sandaling ito, dahil ang kanyang anak na si Justin ay wala pa rin saan man. Nang walang anumang balita mula sa sinuman tungkol sa kanyang anak, hindi mapigilan ni Rebecca ang kanyang pagkabalisa. Lumabas si Yuna mula sa estate, bahagyang pagod. Rebecca, gumawa ako ng lugaw, mangyaring kumain. Ang pagtayo dito sa lamig ay walang magbabago. Walang magandang mangyayari sa paghihintay dito, payo niya. Yulon, saan sa tingin mo maaaring pumunta si Justin? Lahat ng mga tao doon ay naghahanap sa kanya kung saan-saan. Bakit hindi pa nila siya mahanap? Si Rebecca ay miserable at balisa, at walang kahit katiting na gana sa isang sabaw sa umaga. Siya ang laman at dugo niya na mahigit 20 taon ang hiwalay. Kung hindi siya naging malakas, baka wala siyang lakas na umalis sa kanyang kama ngayong umaga. Nakaramdam ng pait si Yuna. Wala akong mga anak, ngunit alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Ngunit dahil hindi pa bumalik ang young master ay hindi nangangahulugan na siya ay nasa anumang pinsala. Kung ang young master ay bumalik ngayon lamang upang makita kang nahihirapan, hindi rin siya magiging maganda para dito. Alam kong walang dahilan para maghintay ako ng ganito, ngunit pakiramdam ko ito ang pinakamahusay na magagawa ko sa ngayon, sabi ni Rebecca na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Yuna. Bakit sa atin lang mangyayari ang mga bagay na ito? Ngunit natutuwa pa rin ako na kahit papaano ang ating mahal na si Sheila ay nakapag-sleep over sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Kung siya ang nasa paligid noong nangyari ito, tiyak kong hindi na siya mabahala. Mas mababa ang kapayapaan sa paligid kaysa sa dati. Si Rebecca ay nag-zone out ng ilang segundo at pagkatapos ay sumimangot. O sige, nawala ako saglit doon. Kahapon ng gabi, hindi rin umuwi si Sheila. Nag-sleepover ba siya sa school? Tumango si Yuna at sinabing masakit sa puso, pagkaalis mo, tumawag siya na nagsasabing may mesensi ng revision session o kung ano, at lahat ng ikatlong taon ay pinayuhan na dumalo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng paaralan, na ginagawa ang lahat ng mesensi ng session na ito sa lahat ng oras. Ang mga bata ngayon ay mas mahirap kaysa sa ating mga matatanda. Pilit na ngumiti si Rebecca at sinabing, hindi madaling gawin ang paghahanda para sa entrance exam sa kolehiyo. Ngunit malamang na mamimiss nila ang mga araw na ito sa paaralan pagkatapos nilang makapagtapos at pumasok sa lipunan. Minsan kapag tinitingnan ko si Sheila, naiisip ko, na kung hindi naibigay si Justin sa orphanage at nag-aral tulad ng ibang mga bata, magiging katulad din ako ng lahat ng nanay, o mag-aral sa kanilang mga anak tungkol sa ganoong gawain. Kung iisipin, kahit na naging mabigat ang panahon para sa karamihan ng mga magulang, makabuluhan pa rin ito anuman. Ang panoorin ng kanilang mga anak na tumatanda bawat araw, habang natututo sila ng mga bagong bagay. Ngunit parehong si Justin at Lester ay umalis noong sila ay mga bata. Ang isa ay nawala na napakabata, at ang isa ay umalis upang magsanay sa mga bundok. Ni isa sa kanila ay hindi ko kinailangang palakihin. Sa totoo lang, ang tingin ko sa sarili ko ay isang irresponsibleng ina, ngunit hindi ko mababago ang nakaraan, ang kinabukasan lamang. Si Lester ay palaging nasa tabi ko noong siya ay bata pa. Hindi nakakagulat na tretuhin mo si Sheila na parang sarili mong anak. Sinusubukan mong bumawi sa nawala sa iyo sa pamamagitan niya, hindi ba? Biro ni Yuna. Ngumiti si Rebecca, ngunit hindi bumuti ang kanyang kalooban. Ilang oras pa silang dalawa sa pagtitig sa gate. Nang makitang wala nang babalikan, unti-unti silang tumalikod at bumalik sa loob ng bahay.
Saktong pagsara nila ng pinto, may kumatok sa gate. Parehong narinig ni na Rebecca at Yuna ang ingay at agad na tumakbo papunta sa gate. As expected, may nakatayo doon, parang baliw na kumakatok sa gate. Sumulyap si Rebecca sa tarangkahan, tumulo ang luha ng kagalakan sa kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo sa kanyang harapan. Young Master. Si Yuna ay nasa sabik din. Masigasig niyang kinaladkad si Rebecca sa tabi at binuksan ang metal na tarangkahan. Habang naglalakad si Rebecca palapit sa kanya, lalo siyang naiyak. Si Justin ay nasa kaawa-awang kalagayan. Nakasuot ng mixing mangas at ganap na natatakpan ng lumot at putik, basang-basa pa rin ang ilang tagpi ng kanyang damit. Ang kanyang buhok at mukha ay napuno ng putik at ang kanyang mga paa at katawan ay nabuhusan ng maputik na tubig. Sa kanyang kasalukuyang hitsura nakahawig ng isang walang tirahan na drifter at siya ay mukhang medyo katamtaman sa simula, si Justin ay maaaring mabaliw. Ngunit hindi iyon nakaapekto kahit kaunti sa kanyang kalooban dahil mukha pa rin siyang tanga gaya ng dati na humahajijek sa mga tao sa loob ng gate. Inay, Yuna, ang sakit ko. Namatay ang telepono ko at may mga bagay akong kinakaharap kaya nawalan ako ng oras. Mangyaring huwag pansinin ang lahat ng nakikita mo dito, pag-aaliw ni Justin na nakataas ang kanyang kilay. Nakatingin ng diretso sa kanyang anak na nakakalokong tumatawa sa sitwasyong ito, sinabunutan ni Rebecca ang kanyang mga labi at bigla siyang niyakap ng mahigpit, umiiyak. Habang ilang beses niyang sinuntok ang kanyang anak, pinunasan niya ang kanyang mga mata. Ikaw maliit na bastos, paano mo makakalimutang bumalik sa bahay? Halatang wala kang pakialam sa nararamdaman namin. Nababaliw ka sa aming lahat. Pinahintulutan ni Justin ang mga suntok ni Rebecca dahil sa bawat suntok ang nararamdaman niya ay ang pakiramdam na namimiss at pinahahalagahan ng kanyang pamilya. May malawak at nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng pag-iyak at pag-ungol ni Rebecca, dahan-dahan siyang kumalma sa bawat suntok, at agad niyang kinaladkad ang kanyang anak pabalik sa bahay. Kung tutuusin, ang mahalaga lang sa kanya ay nakauwi ng ligtas at maayos ang kanyang anak. Pagpasok nila sa bahay, sinulyapan ni Rebecca ang kaawa-awang hitsura ni Justin at nakasimangot. Saang kagubatan o bundok ka naligaw? Akala ko ba nag-drive ka papuntang airport? Saan ka nagpunta? Nagpasya si Justin na maging tapat sa kanya at sinabing, pupunta ako sa airport, ngunit may nangyari sa daan at lumihis ako sa abandonadong field sa tabi ng airport at nandoon ako noong nakaraang gabi. Isang abandonadong bukid. Sina Rebecca at Yuna ay nagkaroon ng parehong problemadong ekspresyon sa sandaling iyon. Bakit may pumupunta sa ganoong lugar? Pinag-isipan ito ni Justin at sinabing, wala talaga akong ideya kung ano ang ginawa ko noong nakaraang gabi. May kumausap sa akin, at nagsabi ng ilang bagay na nagpaisip sa akin buong gabi. Pagkaraan, nasira ang sasakyan, kaya kinailangan kong tumakbo pabalik sa bahay. Itinuring ko itong isang paglalakad sa umaga. Ang dalawa sa kanila ay ganap na walang ideya kung ano ang pinag-uusapan ni Justin. Ngunit ang kanyang matapat na ekspresyon ay nakumbinsi sila sa kanyang paliwanag. Young Master, bakit ka tumakbo pabalik? Maaari kang pumara ng taxi kahit na wala kang dalang pera, sabi ni Yuna. Yuna, sinubukan ko, ngunit walang tumanggap sa aking kahilingan. Akala nila ako ay isang random na palaboy, paliwanag ni Justin na may pagkadismaya sa kanyang tono. Ang kasalukuyang hitsura ni Justin ay nagpapaliwanag kung bakit walang mga driver na susando sa kanya. Kahit na hindi sila natatakot na madumihan ang kanilang sasakyan, hindi sila eksaktong handang pumili ng isang taong mukhang nakatakas sila sa bilangguan. Si Rebecca, natulala, ay higit na natutuwa na makita siyang bumalik, anuman ang nangyari noong nakaraang gabi. Huwag na nating pag-usapan pa. Umakyat ka na at maligo. Magpalit ka ng malinis na damit at bumaba para mag-almusal. Siguradong nagugutom ka na. Lumipat ang mga mata ni Justin sa mesang puno ng lugaw at side dishes. He gulped and coyly said, parang gusto ko munang kumain. God no? Look at yourself. Baka madumihan mo ng putik ang carpet.
Nanindigan si Rebecca at hindi niya hahayaang mangibabaw ang kanyang pagkakasala at payagan ang mga maliliit na bagay tulad niyan. Parang hindi na siya hihimatayin sa gutom. Napakamot ng ulo si Justin at tumakbo sa itaas. Biglang naalala ni Rebecca ang isang bagay habang nagmamadaling ipahayag, "Oh, Justin, pinatay si Melvin, alam mo ba iyon?" Nagkibit balikat si Justin habang umakyat siya nang hindi man lang lumilingon. Alam ko, pero who cares? Nag-flash sa isip niya ang pagdududa. Si Melvin ang ginawa ni Justin na pumatay na parang baliw. Dapat ay nag-react siya sa ilang paraan pagkatapos marinig na may nakakuha sa kanya bago niya ginawa. Bakit parang wala siyang pakialam kahit kaunti? Habang pinapanood ang kanyang anak na si Justin na umakyat sa hagdan, natahimik si Rebecca. Pakiramdam niya ay may mali. Yulon, bakit pakiramdam ko may kakaiba kay Justin? Sumagot si Yuna, ano ang pinagkaiba? Ang young master ay palaging ganito, medyo walang ingat, ngunit maaasahan kapag ito ay talagang mahalaga. Gaya ng nabanggit ko noon, noong ikinasal sina young master at miss, marami sa mga problemang kinaharap namin noon ay naayos niya. Umiling si Rebecca na may bahagyang ngiti, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ako masyadong sigurado kung ako lang iyon, ngunit talagang nararamdaman ko na ang batang lalaki ay bahagyang naiiba ngayon, at hindi sa masamang paraan. Ngumisi si Yuna habang nakatikip ang kamay sa bibig. Well, ikaw lang ang nakapansin, kaya maaaring ito ang koneksyon ng mag-ina. Alam ni Rebecca na nagbibiro si Yuna at inilibot niya ang kanyang mga mata. Magsasalita pa sana siya ngunit bigla siyang natauhan sa sandaling iyon. Tingnan mo ang aking kakilakilabot na alaala. Nakalimutan kong sabihin kay Justin na si Joyce ay natutulog sa kanyang silid. Natigilan si Yuna saglit. Nauna siyang natulog kahapon ng gabi. Nag-aalala, nagtanong siya, Rebecca, pinayagan mo ba si Miss Joyce na manatili ng gabi sa silid ni Justin? Medyo masama ang pakiramdam ni Rebecca. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang manugang na si Marian ay sa isang tiyak na lawak ay tulad ng isang anak na babae ni Yuna. Tumango siya at sinabing, oo, sobrang gabi na kahapon at hindi ko siya maiuwi ng gabing iyon, kaya hinayaan ko siyang manatili. Ngunit hindi nararapat na manatili siya sa silid ni Marian o Sheila, kaya ang silid ni Justin ang pinakamagandang alternatibo. Natuwa si Yuna nang hindi komportable, hindi sigurado kung ano ang pinakamahusay na sasabihin. I guess it's fine since Marian's still in Europe. It's just one night. At kapag nakita ni Joyce si Justin, babalik siya, dagdag ni Rebecca na may guilt. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niyang hindi ito patas kay Yuna na parang magulang kay Marian. Napabuntong hininga si Yuna, ito ay hindi tungkol sa isang gabi o ilang gabi. Kahit na tayong dalawa ay manatiling tahimik tungkol dito, si Miss Anne at ang relasyon ng young master ay medyo kitang-kita. Rebecca, una ay ang kapitbahay na si Roslyn, ngayon ay si Miss Anne. Kilala ko si Miss kaysa sa sinumang tao sa mundo, ako ang nagpalaki sa kanya pagkatapos ng lahat. May ilang mga bagay na hindi malulutas ng mga salita lamang. Ang isip ni Rebecca ay nabalisa. Siya ay natutuwa na ang kanyang panganay na anak na lalaki ay bumalik, ngunit ang kanyang pamumuhay ay talagang may problema. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng bahay. Kinuha ito ni Yuna at sinabi, "Hello, sino nandyan?" Ilang sandali pa ay nagbago ang itsura ng mukha niya. Na may pagtataka na tono, sinabi niya, "Miss, nakabalik ka na. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."